Kabanata 131. Pagkatapos ni Hu Yi, Xu Junyan, at Jin Tai na lahat ay umalis sa Xuantian Hall at nagtungo sa Black Feng Cave, ang mga mata ni Hu Shengkui ay sumabog sa malamig na liwanag, at sinabi niya sa kanyang sarili, "Aking kayamanan ng Xuan Wukek, napakadali ba magnakaw?" Panipi. Pagkatapos magsalita, biglang nawala ang figure ni Hu Shengkui sa Xuantian Hall, at pagkaraan ng ilang sandali, bumaba na siya sa harap ng Xuanli Peak. Sa Xuanli Peak, si Lei Meng, na nagkukumpisal kay Chen Lei tungkol sa iba't ibang bagay na kailangang bigyang pansin pagkatapos bumaba ng bundok, ay biglang huminto at itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa langit. Pagkatapos, kinuha ni Lei Meng si Chen Lei ng isang hakbang patungo sa langit at tumayo sa isang makapal na itim na ulap na may radius na 10 metro. Malinaw na nakita ni Chen Lei na sa kawalan ng unahan, si Hu Shengkui, ang master ng Xuan Wukek, ay direktang sumugod dito at nagpakita sa harap nila. "Lei Meng, hindi kita hinahanap ngayon, kundi para sa kanya." Iniunat ni Hu Shengkui ang kanyang daliri at itinuro si Chen Lei. Malamig na sumungot si Lei Meng, at sinabing, "Hu Shengkui, si Chen Lei ay alagad ko, magsabi ka lang." Sinabi ni Hu Shengkui, "Kung ito ang kaso, dumiretso ako sa punto." Ilang beses nang nawala ang mukha ni Chen Lei sa Xuan Wukek. "Ito ay dahil ang aking mga mag-aaral ay hindi mahusay sa pag-aaral ng mga kasanayan. Hindi ko kinamumuhian si Chen Lei, ngunit hindi dapat personal na nakawin ni Chen Lei ang kayamanan ng aking Xuan Wukek. Ang tatlong kayamanan na ito, si Chen Lei, ay dapat ibigay." Panipi. Tumawa si Lei Meng matapos itong marinig, at itinuro si Hu Shengkui at sinabing, "Old Hu, pagkatapos ng maraming taon, maliit ka pa rin ang isip, tatlong kayamanan lang. Ito ay nagkakahalaga ng tanungin para sa iyong sarili. Ito ay sobrang katawa-tawa." Panipi. Si Hu Shengkui ay may matigas na mukha, nang walang kaunting ngiti, at nagsabi, "Lei Meng, anuman ang sabihin mo, dapat ibigay ni Chen Lei ang tatlong kayamanan na ito, kung hindi, ang upuang ito ay hindi magiging maluwag." Galit na galit si Lei Meng, at halos mapatalon at magmura, "Ako ay tanga, Hu Shengkui, sa tingin mo ay matanda ka na, nang ahas kang tumakbo sa akin para maging ligaw, ano ang kulang sa pagtuturo, maglakas loob kang banta sa aking alagad, ikaw. Sinusubukan kong ilipat ang alagad, sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob kang ilipat ang buhok ng velas ng aking disipulo, itataas ko ang iyong Xuan Wukek." Panipi. Lumubog ang mukha ni Hu Shengkui at sinabing, "Lei Meng, gusto mo ba talagang ibigay ito ng ganito?" Sinabi ni Lei Meng, "Kalokohan, kung gusto mong kunin ang isang bagay mula sa aking Xuan Leifeng, nagkamali ka ng pagkalkula." Si Hu Shengkui ay mukhang malungkot, tumingin kay Chen Lei, at nagtanong sa malalim na boses, "Chen Lei, ano ang ibig mong sabihin?" Sinabi ni Lei Meng sa gilid, "Hu Shengkui, bilang master ng unang pek, kailangan mo pa ring maging walang hiya. Kung may pupuntahan kayo sa akin, huwag doon para takutin ang mga estudyante ko." Si Chen Lei ay may matalas na mata. Sa pagharap kay Hu Shengkui, nang walang kaunting takot, sinabi niya, "Ang kayamanang ito ay nakuha mula sa mga disipulo ni Guifeng. Kung gusto mong bawiin, madali lang, basta Guifeng may isang alagad na makakatalo sa akin, ibibigay ko sa iyo ang mga mahalagang batong ito gamit ang aking mga kamay nang hindi nagsasabi ng anuman." Hindi sinabi ni Chen Lei ang sinabi niya sa ibang pagkakataon, ngunit napakalinaw ng kanyang kahulugan. "Bagamat ikaw, Hu Shengkui, ang Panginoon ng Rurok, ngunit gusto mong ibalik ang kayamanang ito, ngunit ikaw ay isang hindi kilalang master, maaari kong ipadala ang kayamanang ito bumalik ka, ngunit kung gusto mong bawiin ito ng iyong Xuan Wukek na disipulo batay sa ang tunay mong kakayahan, at gusto mong pilitin akong ibigay ang kayamanang ito, walang pinto." Nag-aapoy ang mga mata ni Hu Shengkui, tinitigan si Chen Lei ng mahabang panahon, at tumawa siya sa madilim na tono, at sinabing, "Okay, pagharap sa may-ari ng Rurok, nasa iyo pa rin ang gulugod, sana ay palagi kang magiging gulugod sa hinaharap." Panipi polihis na guhit. Walang pakialam na sinabi ni Chen Lei, "Salamat Feng Master Hu para sa kanyang paghihikayat, at dapat itong alalahanin ng mga disipulo sa kanilang mga puso." Huminto si Hu Shengkui sa pagtingin kay Chen Lei, at ibinaling ang kanyang tingin kay Lei Meng, at sinabing, "Lei Meng,
dahil handa kang kunin itong Liangze bilang iyong disipulo? Kung gayon, hindi ako basta-basta makakaalis, na sinasabing hindi ako dapat kasama si Lei Meng. Senior brother matuto ng ilang mga trick. Panipik. Si Hu Shengkui na ngayon ang Peak Master ng Xuanwu Peak. Ang Xuanwu Peak ay mayaman sa mga mapagkukunan. Bilang Peak Master, natural na mayroon siyang mas maraming cultivation resources at mabilis siyang umunlad. Bagamat siya ay pinigilan ni Lei Meng noon, tiwala si Hu Shengkui na nalampasan niya si Lei Meng sa paglipas ng mga taon. Ngayon, dahil pinamumunuan ni Lei Meng ang kanyang disipulo, natural na kailangan niyang magpakita ng lakas para protektahan ang kanyang disipulo, kung hindi, gaano kadali para sa kanya, si Hu Shengkui, na matakot sa ilang salita. Si Lei Meng ay nakinig sa mga salita ni Hu Shengkui, tumawa, at nagsabi, Hu Shengkui, alam kong hindi ka nasisiyahan, at laging gustong humanap ng pagkakataon na gawin muli ang isang bagay sa akin. Okay, pagkatapos ay tutuperin kita ngayon at tutuperin ang iyong hiling. Panipik. Hindi ito magagamit dito, kailangan mong ilagay ito sa ere. Pagkatapos magsalita ni Lei Meng, tumalon siya sa ere, at sa isang iglap, may maliit na itim na spot lang. Sa paningin ni Chen Lei, hindi siya makakita ng malinaw. Tumawa din si Hu Shengkui, tumingin kay Chen Lei, saka tumalon sa ere. Boom! Nang tumalon sa himpapawid sina Hu Shengkui at Lei Meng, biglang, isang napakalaking kulog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan, at pagkatapos ay nakakita sila ng kidlat at kulog, makapal na ulap, at mga patch ng kulog na ulap sa itaas ng Shantianzong. Boom! Sa himpapawid, panakanak ang may mapurol na dagandong, parang kulog, ngunit hindi katulad ng tunog ng kulog. Ang mga madilim na ulap sa hangin ay gamulong, nagtitipon at kumakalat, at kung minsan ang mga matalim na espada ng liwanag ay hiniwa sa kapal. Ang mga lead cloud ay nagpapakita ng isang malinaw at mataas na kalangitan. Ano bang problema nito? Ang tanawin sa himpapawid ay natural na nagulat sa lahat ng mga disipulong Zhuan Tianzang, itinaas ang kanilang mga mata upang tumingin sa hangin. Gayunpaman, wala silang makita. Nakikita lamang nila ang maitim na ulap na lumiligid sa hangin, kumikidlat at kulog, kumikinang na espada, marahas na hanging umaalingaw-ngaw, at iba't ibang pangitain. Alerto din ang mga Peak Masters. Ang mga karaniwang disipulo ay hindi makita kung ano ang nangyari sa himpapawid, ngunit ang bawat isa sa mga Peak Master na ito ay tila kuryente, na nakikita kung ano ang nangyari sa himpapawid. Baliw ba itong dalawang matandang ito? Matanda na silang dalawa, grabe pa rin ang init ng ulo nila. Ano kaya sila? Nakita ng matataas na matatanda na sina Lei Meng at Hu Shengkui ay mahigpit na naglalaban sa himpapawid, na naging sanhi ng pabago-bago ng sigla sa loob ng radius na 100 milya. Ang bawat suntok ng bawat isa ay may kapangyarihang yumanig sa mundo at wasakin ang mga bundok at dagat. Sa palad ni Lei Meng, purong kuryenteng ilaw ang namuo, at bawat suntok ay sasamahan ng isang mahabang electric snake na mabangis na umaatake kay Hu Shengkui, at ang itim na damit ni Hu Shengkui ay kumikislap na may hilt sa kanyang kamay. Ang mahabang espada ni Ziliang, ang mahabang espada ng espada ay kumikinang ng maliwanag, na umaabot sa 12 ng mga paa, tulad ng isang Diyos ng itim na espada, walang kap-oras na kapangyarihan. Sa loob ng 100 milya ng kanilang mga katawan, ang liwanag ng espada at kulog at kidlat ay nagsanib upang bumuo ng isang kaharian ng kamatayan, at ang nakapaligid na hangin ay nagkapira-piraso, naging isang napakagandang rehiyon. Matanda, tingnan mo kung gaano kalakas si Lei ngayon. Lalong naging matapang si Lei Meng sa labanan, isang galaw na halos teleportasyon, dumaan sa makapal at matalim na sinag ng espada, at direktang lumitaw sa likuran ni Hu Shengkui, bumaril ang palad ng mabangis, at biglang bumulwak ang isang malaking halaga ng kidlat mula kay Lei Meng, palad, hinampas ng malakas ang likod ni Hu Shengkui, na nagpasuray-suray at halos lumipad palabas si Hu Shengkui. Kabanata 132. Nagtagumpay si Lei Meng sa isang iglap, at hindi siya pinayagang alagaan ito. Siya ay nasa himpapawid, nakatayo sa gitna ng mga ulap, habang nakataas ang kanang kamay. Ang kalangitan ay puno ng mga electric lights na nagtatagpo mula sa lahat ng direksyon patungo sa kanang kamay ni Lei Meng, para lamang makita ang pagsasanib ng mga electric light na ito magkasama, isang malaking kulog at martilyo ng kidlat ang nabuo. Boom!
Hinawakan ni Lei Meng ang hawakan ng martilyo na nabuo ng kulog at kidlat, at hinampas ito ng malakas, na tumama sa ulo ni Hu Shenkui. Guardia, umugang si Hu Shenkui, at ang singsing na jade sa itaas ng kanyang ulo upang itali ang kanyang buhok ay biglang tumaas sa hangin, na agad na naging sukat na higit sa 10 metro, na naglalabas ng nagniningning na kinang ng jade, at natatakpan ang tuktok ng buhok ni Hu Shenkui, ulo. Ang jade ring na ito, na tinatawag na Jiulungza, ay ang kayamanan ng proteksyon ng katawan na pinagmamalaki ni Hu Shenkui, at isang mababang grade 6 na defense treasure. Boom! Ang malaking thunder hammer na binago ng hindi mabilang na kulog at kidlat ay tumama sa jade ring na ito. Bigla, ang ambon at malinaw na liwanag na ibinubuga ng jade ring ay nilipol ang isang malaking lugar, at ang jade ring ay patuloy na nag-vibrate. Boom boom boom! Nakatayo si Lei Meng sa bagyo, napapalibutan ng kidlat, hawak ang Thor's hammer, galit na galit ang balbas, at mabangis ang ugali, parang Thor sa mundo. Binasag niya ang malaki at pinalaking martilyo ng kidlat patungo kay Hu Shenkui. Ang bawat martilyo ay napakalakas, at nagdulot ng hindi masabi na matinding pressure kay Hu Shenkui. Ang singsing ng jade sa kanyang ulo ay lumabo sa isang iglap, at sa wakas, sa isang alon, na tunog, ang malinaw na liwanag ng singsing ng jade ay ganap na nawala. Ang Thunder God's Hammer ay tumama sa katawan ng jade ring, at ang katawan ng jade ring ay natama ng malakas, at bigla itong umungal, pagkatapos ay mabilis na lumiit, naging isang stream ng liwanag, at nahulog sa mga kamay ni Hu Shenkui. Kinuha ni Hu Shenkui ang singsing na jade sa kanyang kamay at nalaman niyang may 3 basag na makapal ang buhok dito, at ang kanyang puso ay pinilipit na parang kutsilyo. Ang jade ring na ito ay ang kanyang paboritong kayamanan, nang hindi inaasahan. Nasira sa ilalim ni Lei Meng. Lei Meng, sinira mo ang kayamanan ko, kalaban kita. Si Hu Shenkui ay nanginginig sa galit at umungol ng malakas. Kalaban mo ako, at kalaban kita. Tumayo si Lei Meng sa gitna ng mga ulap, at ang Thunder God Hammer sa kanyang kamay ay bumagsak ng husto at tumama sa ulo ni Hu Shenkui. Umugang si Hu Shenkui, at ibinuka ang kanyang bibig upang iluwa ang purong masamang espiritu. Ang hangin ng masamang espiritong ito ay purong itim at naging isang itim na higanteng tigre, patungo sa bumabagsak na martilyo ng kulog. Umuungol. Ang itim na higanteng tigre na binago ng aura ng masasamang espiritu ay naging masigla at maliwanag. Ang buhok, mata, hitsura at tunay na higanteng tigre ay pareho, at mayroong matalinong hangin. Pagkatapos ng estado ng masamang espiritu, ito ay ang estado ng pagbabago. Ano ang kalagayan ng pagbabagong anyo ay nangangahulugan na ang masamang espiritu ay maaaring mabago sa isang tiyak na anyo, sa halip na isang grupo ng di nakikita at hindi nakikitang masasamang espiritu. Sa sandaling ang aura ng gangsya ay nabago sa isang tiyak na kalidad at isang nasa sabik na estado, ang kapangyarihan nito ay tataas ng 10 beses, 100 beses. Si Hu Shenkui, bilang Pitmaster, ay umabot sa ika-9 na antas ng Transformation Realm sa kanyang cultivation. Ang kaluluwang lumalamon sa masamang espiritu na sinanay sa masamang larangan ng paglilinang, pagkatapos maabot ang pagbabagong anyo, ay nagiging isang itim na tigre na kayang lunukan ang lahat. Napakalakas nila at nakakatakot. Ngayon, sa desperasyon, si Hu Shenkui ay walang pagpipilian kundi ang direktang wasakin ng kumakain ng kaluluwang masamang espiritu na kanyang nilinang sa daan-daang taon, naging isang itim na tigre, at sumugod patungo sa kidlat. Dahil ang kapangyarihan ng Thor's Hammer ay napakalakas kaya naging mahina at hindi matatag si Hu Shenkui. Kung ayaw na niyang itakwil pa, baka tuluyan na siyang nakatanim dito ngayon. Sa tingin mo ba imposibleng magkaroon ka ng masasamang espiritu? Ibinuko rin ni Elder Lei Meng ang kanyang bibig, iniluwa ang Shachi na nagniningning na may dark purple thunder, na agad na naging malaking thunderbolt at thunder dragon sa hangin. Ang higanting kulog at kidlat na dragon na ito ay direktang nagpapakita ng isa sa mga kayamanan ng Thunder Emperor, na tinatawag na Electric Python Maniac Strangulation, ngunit ito ay pinalabas ng kulog at kidlat na dragon, na binago ng nakatatandang Lei Meng, gangsya ito ay tinatawag na electric masangkop na sakalin si Jiao ng ligaw. Noong ginamit ang kayamanang ito, ang kulog at kidlat na dragon ay direktang bumalot sa itim na tigre, nakapulupot ito ng mahigpit, pagkatapos ay biglang nagpuwersa at sinakal ng matindi ang itim na tigre.
Biglang lumaki ang ilaw ng kuryente ng 100 beses, at ang malaking itim na tigre ay pumulupot sa 17 o 8 mga segment sa isang iglap. Wala na ang hugis ng itim na tigre, at naging isang itim na gas, walang malay na gumagala. Cough! Iniluwan ni Hu Shengkui ang isang subo ng lumang dugo. Hindi niya inaasahan na ang itim na tigre na nag-transform sa isang masamang espiritu ay talagang walang kahit kititing na lakas upang labanan sa harap ng pagbabago ng masamang espiritu ni Lei Meng. Paano ito mangyayari? Magiging posible, kailan kaya si Lei Meng? Naging mabangis ba ito? Saan nalaman ni Hu Shengkui na pagkatapos makuha ni Lei Meng ang tuktok ng Lady Jing, na-convert niya ang lahat ng ehersisyo sa kanyang katawan sa pamamaraang Lady Jing sa loob ng kalahating taon. Ang Lady Sutra na ito ay nilikha ng sinaunang lady, at ang Lei Meng mismo ay isang pambihirang Thunder Spirit Body, na akmang-akma sa hanay ng mga diskarteng ito, at ang kapangyarihan nito ay natural na lumalaki ng mabilis. Higit pa rito, pinag-aralan ni Lei Meng ang ikalawang kalahati ng Lady Sutra, katulad ng Lady Precious Arts Chapter. Bagamat wala si Lei Meng sa tuktok ng Shi Lady Jing cultivation noong panahong iyon, at hindi niya magawa ang Lady Bao Shu Chapter technique, ngayon ay nakuha na niya ang tuktok ng Lei Emperor Jing na ibinigay sa kanya ni Chen Lei, at magagamit na niya ang operasyon ni Emperor Lei Bao. Sa ganitong paraan, ang lakas ni Lei Meng ay kailangang pagbutihin ng maraming beses, at si Hu Shengkui ay nasa likod na. Ang kasalukuyang lakas ni Lei Meng ay maaaring ganap na pumatay kay Hu Shengkui. Ang dahilan kung bakit ako nakipag-away kay Hu Shengkui ng napakatagal ay dahil ipinakita sa kanya ni Li Wei ng husto. Huwag isipin na dalawa lang ang tao ko sa Zuan Leifeng. Bullying yan. Ang isa pa ay ang magpanggap na baboy at kumain ng tigre bagamat si Lei Meng ay may magaspang na personalidad at matigas ang ulo, hindi ito nangangahulugan na siya ay tanga. Siyempre, ang iyong sariling mga hole card ay dapat nakatago sa dilim. Ito ay sapat na upang ilantad ang isang maliit na bahagi nito. Hindi na kailangang ipaalam ito sa lahat. Ito ay hindi makikinabang sa kanya sa lahat. Siguradong hindi gagawa si Lei Meng ng mga bagay na hindi kapaki-pakinabang. Bagamat sinadya niyang itago ang kanyang lakas at itinago ang kanyang lakas, ang sukat at kalahati ng kanyang mga kuko na ipinakita ni Lei Meng ay ganap na humadlang sa mga nangungunang masters. Ang lakas ngayon ni Lei Meng ay maaaring hindi pa niya kalaban. Hindi inaasahan ni Hu Shengkui na siya ay puno ng kumpiyansa noon, at kung kailangan niyang makipaglaban kay Lei Meng, natural siyang kumpiyansa na talunin si Lei Meng, ngunit ang katotohanan ay malupit. Itinuro sa kanya ni Lei Meng ang isang malinaw na aral, ano ang ibig sabihin ng pag-iisa, hindi pamumuhay. Kung siya ay nakatira sa Xuanwu Peak sa kapayapaan at kaligtasan, walang kahihiyan sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, masasabi niyang siya ang nagkusa na ipadala ang kanyang mukha para magpapump si Lei Meng. Si Lei Meng ang nangibabaw, at natural na hindi ito papakawalan ng madali. Ang Thor Martilyo sa kanyang kamay ay hindi nag-atubili, at muli ay pinasabog si Hu Shengkui ng marahas. Bagamat sinubukan ni Hu Shengkui ang kanyang makakaya na umiwas, masyadong malaki ang agwat ng lakas sa pagitan ni Lei Meng at Lei Meng. Pagkatapos ng ilang trick, ginamit ni Lei Meng ang Thor's Hammer para direktang hamampas sa hangin, kahit na may kakayahang mag-volley sa kawalan. Hindi, nataman ako ng martilyo, at nahulog sa bundok sa ibaba. Kabanata 133. Naparalisa si Hu Shengkui sa lakas ng kulog at kidlat na dala ng Thor's Hammer, at ang true essence gang siya sa kanyang katawan ay hindi makagalaw. Kaya, ang kanyang pagbagsak, masasabing matatag, nang walang anumang kasinungalingan, nahulog siya ng husto sa tigang na bundok, natama ng tigang na bundok sa isang malaking puwang, at ang tigang na bundok ay diretso may lumitaw na isang kanya na daan-daang milya ang haba. Para naman kay Hu Shengkui, namamaga ang kanyang ilong at mukha mula sa taglagas na ito. Sa madaling salita, ang kanyang katawan ay namumuo sa loob ng 100 taon na ngayon, at matagal nang mas matigas kaysa sa alinmang bato, kaya hindi siya direktang nahulog sa matabang putik, ngunit dumanas din siya ng matinding sakit sa buong katawan at nasira ang maraming lugar. Si Lei Meng ay lumipad sa himpapawid at lumipad sa himpapawid, at nagpakita mismo sa harap ni Hu Shengkui, nagsasabing, Master Hu, kumusta na? Gusto mo bang magpatuloy sa pag-atake? Galit na tiningnan ni Hu Shengkui si Lei Meng, na may bakas ng takot sa kanyang mga mata.
Ang lakas ni Lei Meng ay lampas sa kanyang inaasahan. Isa pa, hindi naman seryoso ang ginawa ni Lei Meng, kilala siya bilang Lei Meng. Akala niya noong una, sa sarili niyang lakas, makokontrol niya ng buo ang baliw na si Lei Meng, ngunit ngayon ay tila napakawalang muwang niya. Iniisip ang kabaliwan pagkatapos na mabaliw si Lei Meng, kahit na si Hu Shenkui ay nagalit, at naiinip, hindi siya ng ahas na umatake on the spot. Kung hindi, magagalit talaga siya kay Lei Madman at bugbugin siya ng napakalakas kaya umiyak siya, hindi pumunta sa libingan. Kinikilala ito ng upuan. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Hu Shenkui, at nagkusa na magsalita. Ngayon ay hindi na siya makapaghintay na humanap ng mapapasukan. Bago malaman na iniisip pa rin niya kung paano turuan ng husto si Lei Meng noon, at pagkatapos ay direktang pinilit si Chen Lei na ibigay ang 3 kayamanan. Ikaw Lei Meng ay hindi ko talaga kalaban. Anong uri ng mukha ang dapat protektahan ng iyong alagad? Ngunit sa kasamaang palad, buo ang kanyang mga mithiin, napakaliit ng katotohanan, nabigo siyang talunin si Lei Meng, sa halip ay natalo siya ni Lei Meng. Ang pagiging banayad ay mabuti. Tumingin si Lei Meng kay Hu Shenkui na may ngiti, maayos at hindi nakakapinsala. Gayunpaman, nang makita ang hitsura ni Lei Meng, si Hu Shenkui ay nakaramdam ng lamig at pagsipol sa kanyang puso. Alam niyang malinaw na kapag ipinakita ni Lei Meng ang ekspresyong ito, tiyak na magiging masamang tubig ito. Oo nga, nakita ni Lei Meng ang singsing ng iba't ibang bagay sa daliri ni Hu Shenkui, at nakangiting sinabi, Master Hu Feng, tumakbo ka sa aking Zuan Lei Feng maagang umaga, at pinagbantaan mo ang aking disipulo. Gusto mong pilitin akong gawin ulit. Tingnan mo ako, si Zuan Lei Feng ay hindi nag-recruit ng sinuman o nag-provoke ng sinuman, ngunit nakatagpo ng maraming bagay. Sa tingin mo ba kami ay napakamalas? Kami ba ay walang kasalanan? Sabi mo, paano mo dapat bayaran? Paano naman ang pagkawala ng ating kaluluwa, espiritu, at katawan? Panipi. Nagmura si Hu Shenkui sa kanyang puso, ikaw Lei Meng ay napakawalanjiya, ano ang kailangan mong mawala? Ang aking 3 alagad na si Zuan Lei Feng ay natalo ng iyong mga disipulo, at 3 mahalagang kayamanan ang inagaw ng iyong mga disipulo, sasama ako. Hindi ba normal na magmakaawa? Kahit na pinilit kita na gawin ito, ngunit hindi ka nasugatan, nagdusa ako sa paglilinang sa loob ng 100 taon, at ako ay nawasak mo. Ang kayamanan ng aking tagapagtanggol, si Jiu Lungza, ay halos masira sa kamay mo, ako mismo. Not to mention, binugbog ako ng bali ng buto at namamaga ang ilong at namamaga ang mukha. Hindi ako mas nasaktan kaysa sa iyo. May mukha ka pa para bumawi sa akin, at kailangan mong maging walang hiya. Panipi. Kaya lang, kahit na sumumpa si Master Hu Shenkui sa kanyang puso, talagang hindi siya naglakas loob na sabihin ang kanyang isip. Kung hindi, mabaliw siya kay Lei, at baka masama ang loob niya rito. Paano mo gustong bayaran ko? Sa wakas, nagtanong si Hu Shenkui sa mahinang boses. Kinailangan ng mga tao na iyuko ang kanilang mga ulo sa ilalim ng bubong. Naiintindihan pa rin ni Hu Shenkui ang katotohanan ito. Higit pa rito, sa pagkakataong ito ay ang sarili niyang utak ang kumikibot, at talagang pumunta siya kay Zuan Lei Feng para humingi ng pang-aabuso. Gusto kong theoretically, kahit na siya ang binugbog, siya ay ganap na hindi makatwiran, mukhang siya ay lutisin. Ang iyong Xuanwu Peak ay mayaman sa mga mapagkukunan. Ako, si Zuan Lei Feng, ay hindi man lang namamahagi ng isang disenteng tableta sa nakalipas na ilang taon. Gawin natin ito. Maaari kang makakuha ng 180 singsing na imbakan, at puna ng mga ito ng 3 hanggang 5. Ipapadala ko sa akin ang lahat ng uri ng mga order na table task. Ang bagay na ito ay ordinaryo lamang, kaya hindi ko na ito ituloy. Nagkunwaring mapagbigay si Lei Meng at sinabi kay Hu Shenkui. Nang marinig ito ni Hu Shenkui, umiling ang kanyang ulo na parang tambol. Ang iyong Lei Meng niya layon ay bamuka ang kanyang bibig masyadong malaki, tama ba? Ang isang bibig ay halos mag-alis ng mga mapagkukunan ng Xuanwu Peak sa loob ng 100 taon. Ito ay ganap na hindi totoo. Maaaring sumang-ayon. Pagkatapos ay nagbigay ka ng higit sa 18 milyong yuan ng high-grade spar, maaari akong ituring na nilamon ko ang hiningang ito. Gumawa ng isa pang kondisyon si Lei Meng. Nang marinig ang kondisyong ito, halos hindi may suka ni Hu Shenkui ang kanyang dugo.
Bakit hindi mo kunin? Ang 18 milyong yuan score ay nasa pinakamataas na grado pa rin. Akala mo ang top grade yuan spear ay Chinese cabbage. Ang Xuanwupik ay naibenta na. Tingnan kung sulit ang mga mythic crystal na ito. Ito ay ganap na imposible, matigas na sabi ni Hu Shengkui. Ayos lang, ayaw mo ba magbayad? Ayaw mong magbayad, tapos hayaan mo akong suntukin ka ulit at mawala ang galit ko, yun lang. Pagkatapos magsalita, naglakad si Lei Ronglong sa harap ni Hu Shengkui at binuhat si Hu Shengkui. Senior Brother Hu, Mr. Hu, hindi ako sang-ayon sa mga kondisyon na iyong binanggit. Masasabi mo ba ang ilang mas normal na kondisyon? Bahagyang nanginig si Hu Shengkui sa kanyang puso, at mabilis na sinabi, kung narito si Lei Meng para yakapin ang kanyang ulo at bugbugin muli, siya, ang upuan ng Pikmaster ng Xuanwupik, ay maaaring wala na ang mukha upang magpatuloy sa pagupo. Kalimutan mo na, hindi kita guguluhin, akin itong storage ring, kaya ayos lang. Itinaas ni Lei Meng ang storage ring sa kamay ni Hu Shengkui at malakas na sinabi. Ito ay tiyak na imposible. Nang makitang tinanggal ni Lei Meng ang kanyang storage ring, ang puso ni Hu Shengkui ay tumulo ng dugo. Nandoon ang kanyang kayamanan sa loob ng 100 taon. Kung kinuha ito ni Lei Meng, malaki ang pagkawala. Bakit wala naman, ganyan lang, isa pa masasabi mo, maniwala ka man o hindi, sobrang tinamaan kita kaya hindi ko na maalegan ang sarili ko. Hindi nagatubili si Lei Meng na itulak si Hu Shengkui palayo na parang nagmamaneho ng langaw, at sinabi sa galit na tono. Ang espesyalidad ko ay martilyo. Halos gusto siyang bugbugin ni Hu Shengkui hanggang mamatay. Nalilito ba siya sa pagkain ng mantika o aling lubod ang short-circuited? Paano niya naisip ang pumunta kay Zuan Leifeng para tanungin si Chen Li Suo para sa 3 kayamanan? Sa kasalukuyan, hindi na babalik ang 3 kayamanan, ngunit kinuha ni Lei Meng ang lahat ng kanilang halaga para sa kanila. Saan siya magkakaroon ng kahulugan? Hindi kaya ang marangal na Panginoon sa tuktok, tulad ng isang bata na hindi pa lumalaki, ay tumakbo sa Sectmaster na may ilong at luha upang magreklamo, pagkatapos ay gusto pa ba niya ang kanyang lumang mukha? Nang makita si Lei Meng, na walang intensyon na ibalik sa kanyang sarili ang storage ring, nalungkot si Hu Shengkui na muntik na siyang tumalon sa bangin. This stupid loss, this time kailangan ko na talagang kainin. Okay, eto na. Kung gusto mong troublemayan si Zuan Leifeng sa hinaharap, maaari kang magpasya pagkatapos mong isipin ito. Personal kung tinatanggap ka na pumunta at guluhin si Zuan Leifeng ng madalas. Nakita ni Lei Meng na nag-aalangan pa si Hu Shengkui, ngunit hindi niya ito binigyan ng pagkakataon, nagsalita, pagkatapos ay naging isang mahabang bahaghari, at dumiretso. Kabanata 134. Pagtingin sa likod ni Lei Meng na paalis, si Hu Shengkui ay gustong umiyak ng walang luha. Mr. Hu, ayos ka lang. Sa di kalayuan, dumating ang mga tawag mula sa ilang matatanda. Malinaw, ang labanan sa pagitan ni Hu Shengkui at Lei Meng ay nakita ng matataas na antas na opisyal mula sa tuktok. Ngayon ang mga matatandang ito ay malamang na ipinadala ng mataas na antas ng Xuantian sect na nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan upang mahanap ang kanyang kinaroroonan. Saan nagkaroon ng mukha si Hu Shengkui para makita ng mga matatandang ito ang kanyang sarili ngayon? At sinabi niya, mabuti ang Pikmaster na ito, ngayon ay babalik ako sa Xuanwupik, hindi mo na kailangang hanapin ito. Panipi. Pagkatapos ng pagsasalita, halos hindi ko nakuha ang mga pagsasanay, at bumalik sa Xuanwupik sa napakahiyang paraan. Sa sandaling bumalik si Hu Shengkui sa Xuanwupik, agad niyang inanunsyo ang 6 na buwang pag-urong, at lahat ng mga bagay ay aasikasuhin ng mga matatanda ng Xuanwupik. Ang anunsyo ni Hu Shengkui tungkol sa pag-urong ay biglaan, ngunit hindi nagdulot ng anumang kaguluhan. Si Hu Shengkui ay karaniwang umuurong sa bawat pagkakataon, at ang pinakamahalagang bagay sa tuktok ay karaniwang hinahawakan ng mga matatanda. Ang mga disipulo at elder na ito, walang nakakaalam na ang pag-urong ni Hu Shengkui sa pagkakataong ito ay hindi para gumawa ng mga tagumpay sa cultivation, kundi para makitungo sa mga tao. Bagamat ang labanang ito ay hindi pa kumalat sa maraming disipulo, malinaw na nakikita ng matataas na antas na mga pinuno ng Shenqianzong Peak at ng mga Pikmaster na nawalan ng mukha si Hu Shengkui sa pagkakataong ito.
Gayunpaman, ang bagay na ito ay limitado sa sirkulasyon sa mataas na antas ng mga bilog, at imposible para sa mga ordinaryong disipulo na malaman ang tungkol sa bagay na ito. Kung hindi, si Hu Shengkui at Lei Meng ay tiyak na magiging nakamamatay na magkaaway dahil sa pangyayaring ito. Ang mga ganitong bagay ay hindi gustong makita ni Zhang Men. Bagamat napakaganda rin ang paningin ni Chen Lei, hindi niya malinaw na nakita ang proseso ng dalawa sa ere. Nang makitang bumalik si Lei Meng, dali-dali niya itong binati at sinabing, "Guro, ano ang resulta?" Tumawa si Lei Meng, komportable, at sinabing, "Ano pa? Siyempre, ito ang iyong Panginoon at nanalo ako ng malaking tagumpay. Paano magiging guro at kalaban ko ang matandang Hu Shengkui? Siya nga pala, ito ay mula sa mga patpat na winasak ng mga lumang bagay na ibinigay sa iyo." Panipi. Itinaas ni Lei Meng ang kanyang kamay at inihagis kay Chen Lei ang isang singsing na puno ng iba't ibang bagay. Sinalo ito ni Chen Lei at hindi makapaniwalang nagtanong, "Master, kinatok mo ba itong storage ring mula kay Master Hu Feng?" Medyo nahihilo si Chen Lei na hulaan niya na kayang talunin ng kanyang amo si Hu Shengkui, at posible pa ring talunin si Hu Shengkui sa init ng ulo ni Lei Meng. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ibababa ng aking master ang storage ring ni Hu Shengkui. Ang Hu Shengkui na ito ay talagang hindi pinalad na makilala ang kanyang amo. Ipinagkaloob ito ni Lei Meng, at nakangiting sinabi, natural na nanggaling ito kay Hu Shengkui. Malaki ang negosyo niya, at wala siyang pakialam sa mga bituing ganoon o kahit ketiting, wala pa akong nakikita, sa loob nito, ngunit lahat ng ito ay sa iyo. Panipi. Totoo ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Chen Lei. Ang mga bagay na iyon ay nasa iyong mga kamay. Sabi mo totoo o peke, ayaw mo ba? Bawiin mo ako kung ayaw mo. Pinandilatan ni Lei Meng si Chen Lei at malakas na sinabi. Oo, bakit hindi? Nagmamadaling sinabi ni Chen Lei, ano ang niloloko mo? Ang storage ring na natamba mula kay Peak Master Zuan Leifeng ay tiyak na may malaking yaman dito. Inilagay muna sa kamay niya ang storage ring. Mag-ulas kang maliit na bagay. Nakangiting nagmura si Lei Meng, saka nagsabi, hindi ka bababa ng bundok. Dapat kang maging isang guro. Gayunpaman, sa sandaling bumaba ka sa bundok, kailangan mong mag-ingat sa lahat. Kailangan mo munang protektahan ang buhay. Ang pagkakakilanlan ni Shen Tianzong ay maaaring matakot sa maraming tao, gayunpaman, kapag nakatagpo ang ilang masasamang loob at ilang iba pang malalaking sekta, ang pagkakakilanlan ng mga disipulo ng Xuantian sect ay hindi sapat. Sa madaling salita, gawin ang lahat ng mabuti, alam mo. Panipi. Tumango si Chen Lei at nagsabi, nakikita ko, guro, aalis na ako. Tumango si Lei Meng, okay, go, tandaan mo na kailangan mong bumalik sa kalahating taon. Pagkatapos ng kalahating taon, binuksan ang lihim na kaharian ng Qishan. Para sa iyo, ito ang tanging pagkakataon na makapasok sa lihim na kaharian ng Qishan sa iyong buhay. Huwag palampasin, panipi. Alam din ni Chen Lei na ang 7 sekta at ang maharlikang pamilya ng Chu ay namamahala sa isang lihim na kaharian ng magkasama. Ang lihim na kaharian na ito ay tinatawag na lihim na kaharian ng Qishan. Ang mga disipulong wala pang 20 taong gulang ang maaaring pumasok. At ang lihim na kaharian ng Qishan na ito ay maaari lamang mabuksan isang beses bawat 10 taon. Ngayon ay 15 taong gulang na si Chen Lei at may isang pagkakataon lamang na makapasok sa lihim na kaharian ng Qishan. Mayroong hindi mabilang na mga kayamanan ng iba't ibang pagkakataon sa lihim na kaharian ng enlightenment na ito. Siyempre, kasama ng hindi mabilang na mga pagkakataon, may mga likas na hindi inaasahang panganib. Ngunit gaano man kalaki ang mga panganib na nasa loob ng mga ito, lahat sila ay may 7 dakilang sekta at mga alagad ng hari. Sa sobrang apela. Dahil sa lihim na kaharian ng Qishan, napakasama ng posibilidad. Sa Qishan Secret Realm, ang ilang mga tao ay nakakuha ng pinakamataas na kayamanan. Ang ilan ay nakakuha ng mga pambihirang diskarte sa martial arts, ang ilan ay nakakuha ng bihira ngunit napakalakas na gangsya sa loob, at ang ilan ay direktang nakakuha ng rebelyon. Heaven Soul Seed, ang ganitong uri ng pagkakataon, hanggat nakuha ng isang tao, ang taong ito ay maaaring pumailanglang sa langit at maging isang higanteng ninuno ng militar. Maraming mga disipulo na nakapasok sa lihim na kaharian ng Qishan at nakakuha ng tadhanang lumalaban sa langit,
ngayon ay lumabas mula sa maliit na dinastiya ng kaharian ng Chu, pumasok sa isang mas mataas na kaharian, at hinangaan at iginagalang ng 7 pangunahing sekta. Igalang ang mga higanti. Kaya, para sa pagbubukas ng Kishan Secret Realm, walang alagad na kwalipikadong pumasok ang makaligtaan ang pagkakataong ito. Gaano man kahalaga ang mga bagay, babalik sila sa sekta kapag nagbukas ang Kishan Secret Realm at makipagkumpetensya para dito. Ang pagkakataong makapasok sa lihim na kaharian ng Kishan. Kahit na si Chen Lei ay isang martial emperor sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya pumasok sa Kishan Secret Realm sa kanyang nakaraang buhay. Dahil nang buksan niya ang Thunder Eucharist at inilatag ang pundasyon para sa martial Dao, siya ay nasa 30s na, at wala siyang pagkakataong makapasok sa naliwanagang lihim na kaharian na ito. Kaya, sa pagkakataong ito, dapat pumasok si Chen Lei sa Kishan Secret Realm at maghanap ng mga pagkakataon. Kung makakamit niya ang isang bagay sa Kishan Secret Realm, magiging malaking pakinabang ito sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Si Chen Lei ay seryosong sumang-ayon kay Lei Meng na babalik siya sa Shintiansong sa tamang oras sa loob ng kalahating taon, at pagkatapos ay dumiretso sa bundok upang maghanda na bumalik sa Qingyang City. Habang nasa daan, naglaan ng oras si Chen Lei para tingnan ang storage ring na ibinigay sa kanya ni Lei Meng na binitawan niya mula sa mga kamay ni Hu Shengkui. Nang makita niya ang laman ng storage ring, sobrang saya ang naramdaman niya. Ang storage ring na ito ay isang 5th level storage ring. Bagamat hindi ito masyadong maluho, sapat na ang espasyo sa loob upang mapaunlakan ang isang lungsod. Sa storage ring na ito, maraming istant na gawa sa Wang Hollywood. Sa mga istenteng ito, may mga hanay ng mga bote ng tableta, jade box, treasure box, at iba pa na maayos na nakaayos. Sa bote ng tableta na ito, sa bawat istant ay nakasulat ng detalyado kung anong uri ng tableta ang nasa bote ng tableta, gaano ito kabisa, at kung ilan ang mayroon. Sa loob ng jade box ay may ilang pambihirang espiritual na damo. Ang mga espiritual na halamang ito ay malinaw ding minarkahan ng kanilang uri, taon, at bisa, at iba pa. Tulad ng para sa mga kahon ng kayamanan, may mga kayamanan na nakaimbak sa mga piraso. Karamihan sa mga kayamanang ito ay mula sa tier 3 hanggang tier 4, at mayroong mas mababa, gitna, itaas, at matataas na grado, at mayroong higit sa 10 5th grade A grade treasures, 3 o 4 na 6th grade treasures. Bukod sa mga kahon ng kayamanan, mayroon ding ilang malalaking istant ng bakal, at ang mga matibay na istant na gawa sa bakal ay maayos na napuno ng mga piraso ng primordial pillars. Ang Metaspar na ito ay magagamit sa mataas, gitna at mababang grado. Natuklasan ni Chen Lei na ang high-grade Metaspar lamang ang mayroong kasing dami ng 100,000, habang ang mid-grade Metaspar ay may kasing dami ng 1,000,000. Tulad ng para sa mababang uri sa kaibahan, ang kalaban ay ang pinakamababa, 10,000 lamang. Sa isa pang sulok, mayroong maraming mga materyales sa pagpino na maayos na nakasalansan, tulad ng mga mahiwagang bakal na ingot, yuan copper ingots, pinonggintong ingot, malamig na espada, sapphires, at iba pa, mayroong daan-daang mga kagamitan sa pagpino. Ang material ay nakatambak sa isang burol. Kabanata 135. Medyo paranoid ba itong si Hu Shengkui o may obsessive-compulsive disorder? Ang mga bagay na ito ay maayos na nakaayos at patong-patong. Ito ay masyadong maayos. Ang storage ring sa aking kamay ay inihambing kay Hu Shengkui. Parang pugad ng baboy, panipi. Nakita ni Chen Lei na ang espasyo sa loob ng storage ring ni Hu Shengkui ay napakaayos at kakaiba, at kung ikukumpara sa kanya, siya ay labis na napahiya. May malaking espasyo sa loob ng storage ring. Batay sa kasalukuyang antas ng pangunawa ng mga tao sa mga tools sa pagpino at pag-unawa sa espasyo, imposibleng hatiin ang ilang iba't ibang maliliit na espasyo sa loob ng napakalaking espasyong ito. Sa makatuwid, ang lahat ng nasa storage ring ay karaniwang gulo, at lahat ay inilagay sa storage space. Tulad ni Hu Shengkui, kakaunti ang mga tao ang namamahala sa storage space sa maayos na paraan. Gayunpaman, ito ay talagang mas maginhawa, hindi bababa sa ito ay napakamaginhawa upang kalkulahin ang nilalaman sa loob. Sinisiraan at binilang ni Chen Lei ang lahat sa buong storage ring. Pagkatapos ng inventaryo, medyo nagulat si Chen Lei.
Ang mga mapagkukunan sa storage ring na ito ay higit pa sa kinuha niya kay Miss Jingjing. Kung tutuusin, lahat ito ay kayamanan ni Hu Shenkui. Paano maihahambing ang daan-daang taon ng pagtitipid sa halaga ni Jingjing? Ang mga bagay na ito lamang ay nagkakahalaga ng 10 manok, hindi ang daan-daang mapagkukunan na mayroon ng manok. Kung ikukumpara ang mga iniisip ni Chen Lei sa pamilya Chen, nalaman niya na 100 miyembro ng pamilyang Chen ang naibenta sa mga bundle, at hindi ito higit pa sa mga mapagkukunan sa storage ring na ito. Sa pagkakataong ito ay talagang ganap na nabuo. Tuwang-tuwa si Chen Lei. Ang mga bagay na ito ay may maraming mapagkukunan na makakatulong sa kanila. Kahit na milyon-milyong yuan spar ng middle grade at 100,000 yuan ng high grade spar ay sapat na para kunin siya mula sa unang antas ng condensed origin realm. Kapag naabot mo na ang masamang kaharian, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol kay Yuan Jingshi. Tungkol sa maraming kayamanan, mga kagamitan sa pagpino, at mga materyales sa alchemy, lahat ng ito ay mahalaga, at masasabing malaki ang kanilang papel sa pagpapahusay ng lakas ng pamilyang Chen. Ang ilan sa mga mataas na antas ng kayamanan ay mas mahalaga. Bagamat si Chen Lei mismo ay may napakataas na antas ng kaalaman sa industriya ng pagpino, ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay masyadong mahina, at imposibleng pinuhin ang mga kayamanan na masyadong mataas ang antas, at ang tulong ng kayamanang ito ay tila natural na mas mahalaga sa kanya. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga kakaibang sangkap. Ang materyal na ito ay napakabihirang, kung saan mayroon lamang 1 o 2 o 3 bawat isa. Gayunpaman, ang materyal na ito ay ang pinakamahalaga at maaaring matagpuan at hindi mahahanap. Matapos bilangin ang lahat ng mga bagay sa storage ring, si Chen Lei ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga kayamanang ito, mas mabilis na babangon ang pamilya Chen. Pagkatapos, sa mga kayamanang ito, nakakita siya ng napakalinaw na jade boat na naglalabas ng liwanag. Ang jade boat na ito ay inukita ng mga blue cloud rune. Ito ay isang tier 3 na lumilipad na kayamanan. Ang mas pambihira ay ang aktwal na natuklasan ni Chen Lei na ang jade boat na ito ay nakaukit din ng tier 3 na Qingyuan. Maaari itong magamit hindi lamang para sa pagmamaneho sa kalsada, kundi pati na rin para sa pagtatanggol laban sa mga kaaway. Ito ay isang bihirang kayamanan. Ang jade boat na ito, na tinatawag na Celadon Flying Cloud Boat, ay pinakaangkop para sa malayuang pagmamaneho. Naglagay si Chen Lei ng bakas ng banal na kaalaman sa Celadon Flying Cloud Boat, at hindi nagtagal ay naging pamilyar siya sa lahat ng mga hadlang sa buong Flying Cloud Boat. Mabuti na lang at masisira ang bangkang ito nang walang masyadong tao. Hanggat may sapat na mythic crystals, maaari itong lumipad sa kalangitan at makatakas. Ito ay isang bihirang kayamanan. Inilagay ni Chen Lei ang pinakamataas na grade-ong kristal na bato sa ipinagbabawal na Celadon Flying Cloud Boat, at naglagay ng buong 100 yuan bago siya huminto. Ang daan-daang piraso ng high-grade na kristal na ito ay sapat na upang suportahan ang isang Celadon na lumilipad na barko na lumilipad ng libu-libong milya ang layo, bago nagkaroon ng anumang panganib na maubusan ng enerhiya. Itinuturing ni Chen Lei ang lumilipad na bangka na ito bilang kanyang tagapagligtas ng buhay, energy rationing, natural, hindi siya mademo. Pagkatapos noon, tumalon si Chen Lei sa Celadon Flying Cloud Boat, pinaandar ang pagbabawal, naging asul na liwanag, bumangon sa kalangitan, at mabilis na lumipad patungo sa Qingyang City. Ang Celadon Flying Cloud Boat na ito ay mahigit 1 talampakan lamang ang haba kapag hindi na-activate ang ban, ngunit kapag na-activate na ang ban, maaari itong gawing isang flying boat na higit sa 30 talampakan ang haba, na may marangyang palamuti at cabin, deck, control room at iba pang mga lugar ay makatwirang nahahati sa mga function, napakabilis at madaling masakop ang 100,000 milya sa isang araw. Sinira ni Chen Lei itong Celadon Flying Cloud Boat at mabilis na lumipad sa himpapawid. Sa gilid ng Celadon Flying Cloud Boat, pinalibutan ng mga hiwa ng asul na ulap ang paligid, na sumasakop sa Celadon Flying Cloud Boat sa asul na ulap. Kung pagmamasid mong mabuti, walang paraan upang matuklasan ang pagkakaroon ng naturang lumilipad na bangka. Ganyan talaga ang function. Bagamat ang mga lumilipad na halimaw sa himpapawid ay lumipad ng pangkat-pangkat at umikot sa kawalan, si Chen Lei ay nalakad na sa 4 o 5 lugar na kontrolado ng mga lumilipad na halimaw.
Natuklasan ang mga lumilipad na halimaw. Matapos lumipad ng higit sa kalahating araw, umalis si Chen Lei sa Shentiansong ng 10,000 milya, at unti-unting nakarating sa paligid ng Qingyang City. Siya ay lumipad sa himpapawid, at tumingin pababa mula sa isang mataas na lugar. Nakita niya ang maalon na mga bundok at walang hangganang kapatagan sa ibabaw ng lupa, at ang ilog ay umaagos pababa mula sa mga bundok, tulad ng isang sinturon ng buwad na pilak, na dumadaloy sa ilang, na dumadaloy patungo sa ang layo. Ang tanawin ay hindi pangkaraniwang at marilag. Ang lungsod pagkatapos ng lungsod, tulad ng mga perlas, na puno ng mga bukid, ilog, at paanan, hindi mabilang na mga tao ang nagtatrabaho at naninirahan sa lungsod, at dumarami mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Tiningnan ni Chen Lei ang teritoryong ito, na kabilang sa Great Chu Kingdom, na matatagpuan sa hilagang kanlurang rehiyon ng Great Chu Kingdom. Ang Broken Mountains kung saan matatagpuan ang Qingyang City ay nasa loob ng lugar na ito. Unti-unting lumitaw ang Broken Mountains sa harap ni Chen Lei. Ang pangunahing linya ng Broken Mountain Range, hindi ko alam na ito ay nasira sa gitna mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas, at naging isang napakalaking, malawak at napakalalim na kanyon na tinatawag na Broken Mountain Gorge. Ang nakaraang seksyon ng Broken Mountain Range ay umabot ng libu-libong milya, at nag-alaga ng hindi mabilang na mga nilalang. Ang huling bahagi ng Broken Mountain Range ay malalim din sa mga bundok, ngunit ito ay isang restricted area kung saan mahirap tumawid ang mga ibon. Sa loob ng 10,000 taon, walang nakatapak sa lahat. Kahit na ang magsasaka ay isang bihasang magsasaka, na naliligaw sa bulubunduking bahagi sa likod ng Broken Mountain Range, walang babalikan. Walang sinuman ang naligaw sa daanan sa likod ng Broken Mountain, at walang sinuman ang nakabalik ng buhay. 10,000 metro na ngayon ang taas ni Chen Lei sa kalangitan, at nang tumingala siya, ang likod lang ng Broken Mountain Range, na nakatago sa likod ng makapal na fog, ang nakikita niya. Sa makapal na hamog, ang mga anino ay lubhang nakasisilaw, na may malalaking bundok na nakataas sa kalangitan, na naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan. Sa kasalukuyang lakas ni Chen Lei, imposibleng makapasok sa ikalawang bahagi ng Broken Mountain upang tuklasin, at wala siyang planong ito ngayon, kaya nang malapit na siya sa Qingyang City, ibinaba ni Chen Lei ang kanyang taas at binagalan ang kanyang bilis. Nang lumilipad si Chen Lei sa mababang altitude na ilang daang metro, bigla niyang napansin ang makapal na usok na tumataas sa hangin sa unahan. Ang makapal na usok na ito ay halos natakpan ang kalahati ng kalangitan at dumiretso sa mga ulap. Tumingin si Chen Lei sa lugar kung saan naroon ang makapal na usok, at nalaman na mayroon ng isang trahedya na lugar sa ibaba, tulad ng impyerno sa lupa, ngunit isang grupo ng mga bandido ang pumasok sa isang lungsod, at sa oras na ito sila ay nasusunog sa lungsod, pinapatay, at pagnanakaw, at ang mga ingay ng hiyawan at hiyawan mula sa lungsod ay walang katapusan. Kabanata 136. Si Chen Lei ay nagpakita ng galit na ekspresyon sa kanyang mukha, at alam na alam niya na ang mga bandidong nagngangalit sa ibaba ay ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Sa sandaling ito, makikita mo mula sa isang mataas na lugar, ang libu-libong mga bandidong lobo ng dugo, na nahahati sa 10 koponan, na lumilipad sa buong napapadera na lungsod, na may matalas na mga espada sa kanilang mga kamay, at pinuputol ang ulo ng lahat. Kung saan, dumadaloy ang dugo sa mga ilog. Sa pader na lungsod na ito, ang mga kabataang elite, sa proseso ng paglaban, ay pinatay lahat, na naiwan lamang ng ilang matatanda at mahihinang babae at bata. Nakita ni Chen Lei ang isang babaeng may kulay abo na buhok na nagbabantay sa isang 5 o 6 na taong gulang na bata, at ang mga miyembro ng Blood Wolf Bandit Group ay humabol mula sa likuran, na may mga kutsilyo, nang walang awa. Matapos putulin ang ulo ng matandang babae, umagos ang dugo. Pagkatapos, nang hindi kumukurap, winalis ng gangster ang kanyang espada sa leeg ng bata. Wow! Isang daloy ng liwanag ang sumugod mula sa malayo, na may kinang ng lavender. Ang daloy ng liwanag na ito ay tumama sa dibdib ng bandidong lobo ng dugo, at madaling dumaan. Pagkatapos, sa malamig na hangin, ang batis ay isa-isang tumagos sa katawan ng 4 o 5 bandido, pagkatapos ay umikot sa leeg ng tulisan na sumalakay sa bata. May pulang linya kasing kapal ng buhok sa leeg ng gangster. Sa isang kisap mata,
hindi mabilang na ambon ng dugo ang lumabas mula sa pulang linya, at ang ulo ng gangster ay biglang nahulog mula sa kanyang leeg. Nakakatakot ang tanawin. Ang dugo ng bandido ay tumalsik sa dugo ng bata kung saan-saan, ngunit ang batang ito, walang kahit katiting na takot, ay nakatitig lang sa katawan ng bandido, at biglang hinawakan ang mahabang patalim na inihulog ng bandido. Malakas niyang sinampal ang katawan ng bandido. Si Chen Lei ang bumaril. Nang makita ang Blood Wolf Bandit Group na gumawa ng ganoong madugong krimen, imposibleng hindi niya ito pinansin at balewalain. May extra right sun mirror sa kamay niya. Ito ay kinunan mula sa nagliliyab na salamin ng araw, tumpak na nagniningning sa mga bandidong lobo ng dugo na ito. Ang mga bandido ng mga bandidong lobo ng dugo na ito ay binaril ng isang matingkad na puting sinag ng liwanag, at agad na naging mga butil ng asol na usok, na walang iniwang abo, lubhang nakakatakot. Itinurok ni Chen Lei ang sigla ng kanyang katawan sa maapoy na salamin ng araw, at ang ningning ay siksik na parang ulan, na pumatay sa 12-dosenang mga bandido sa isang kisap mata. Ang mga aksyon ni Chen Lei ay natural na nakakuha ng atensyon ng mga bandidong lobo ng dugo. Itinigil ng mga banditang ito ang pagpatay, itinaas ang kanilang mga ulo, at tumingin kay Chen Lei na nakabitin sa kalangitan. Sino ang sa iyo? Ang mga bandido ng lobo ng dugo ay narito upang magnegosyo. You better not be nosy, para hindi makagulo sa sarili mo at sa pamilya mo. Ang pinuno ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo, na natatakpan ng mukha ng isang silver wolf mask, isang eskarlata na pulang damit, at isang walang hiyang ugali, ay tumingin kay Chen Lei sa hangin at malamig na sinabi. Ngumisi si Chen Lei at sinabing, ito ay isang malaking hininga, gusto kong makita ito, inabot ko ito upang alagaan ito, kung ano ang mangyayari. Ang pinuno ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay nagsabi, kapatid, talagang naglakas loob kang pukawin ang ating grupo ng bandidong lobo sa dugo. Ito ay puro self-serving. Sinabi ni Chen Lei, dead end, breaking is a way of life. Lalong naging malungkot ang boses ng lider ng grupong bandido ng dugong lobo, na nagsasabing, mahirap kumbansihin ang **** na multo, kung gayon, huwag mong sisihin kung wala kami, mga kapatid, barilin mo ako. Nag-utos ang pinuno ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Ang lahat ng mga bandidong lobo ng dugo ay agad na tinanggal ang mga matutulis na arrow na nakasabit sa tabi ng mga kabayo, at sabay-sabay na itinuro ang hangin. Hayaan mo, tumunog ang malupit na boses ng pinuno ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Sa pamamagitan ng isang order, libu-libong crossbow na tumatagos sa dugo ay pinagsama, at ang tunog ng shoo-shoo sa anit ay tumunog sa hangin. Libu-libong arrow na kumikinang na may dugo at malamig na liwanag ay naging malakas na ulan ng mga arrow, at bumaril sila patungo kay Chen Lei sa isang iglap. Ang Bloodlight Piercing Crossbow ay ang karaniwang kayamanan ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Bagamat isa lamang itong pangalawang antas na mababang uri na kayamanan, ito ay isang shot ng libu-libong crossbows na maaaring sirain ang mga lungsod at gumuhit ng mga nayon. Ang Celadon Flying Cloud Boat na sinasakyan ni Chen Lei ay hindi hihigit sa isang tier 3 treasure, at imposibleng mapigil ito sa harap ng libu-libong crossbow arrow na binaril ng isang tier 2 treasure. Sa sandaling naisip ni Chen Lei Shen, ang makantab na Feiyun boat ay agad na pumailan lang sa kalangitan, sinusubukang iwasan ang arrow rain na ito. Gayunpaman, ang mga crossbow arrow na nashoot ng Bloodlight Piercing Cloud Crossbow ay mas mabilis kaysa sa pag-akyat ng Celadon Flying Cloud Boat, at ang Celadon Flying Cloud Boat ay hindi pinahintulutang makatakas sa hanay ng mga crossbow arrow. Libu-libong palaso ang tumagos sa makantab na Feiyun boat, sa gitna ng namumulaklak na ulap. Naramdaman ni Chen Lei ang katawan ng Feiyun ship na nanginginig saglit, ang mga restraint sa main control room ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag, at ang enerhiya ng daan-daang high-grade na kristal na bato ay baliw na dinala sa buong Feiyun ship hanggang sa maximum lakas. Isang grupo ng mga cyan cloud ang mabilis na lumitaw sa paligid ng bangka, at sa isang iglap ay natagos sila at nabasag ng hindi mabilang na mga palaso. Mabilis na nakontrol ni Chen Lei ang pagbabawal sa pagpapalipad ng cloud boat. Sa isang iglap, ang bangkang lumalampas sa ulap na mahigit 30 talampakan ang haba ay nabago sa haba na 2 metro.
Tumayo si Chen Lei sa kubyerta ng lumilipad na barko na may isang napakahabang espada sa kanyang kamay at itinaas ito. Sumayaw mula sa kanyang kamay ang maliwanag na liwanag ng espada, at isa-isang nabasag ang mga crossbow arrow na tumatagos sa ulap mula sa nakapalibot na lugar, na inalis ang panganib ng lumilipad na cloud boat. Ang Celadon Flying Cloud Boat na ito ay hindi mahusay sa depensa, ngunit mahusay sa bilis, angkop para sa malayuang paglalakbay. Kung ito ay ginagamit upang labanan ang pag-atake ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo, ito ay talagang medyo nag-aatubili. Ginamit ni Chen Lei ang kanyang sariling kapangyarihan upang protektahan ang Celadon Flying Cloud Boat, at pagkatapos ay ang Sun Mirror sa kanyang kabilang kamay ay madalas na kumaway. Sa tuwing kumakawi siya, isang matingkad na puting sinag ng liwanag ang lalabas at itatapon ang dugong lobo. Ang mga bandido ay naging berdeng usok. Anong bayani na may kapangyarihan ng kayamanan, bata, kung mayroon kang kakayahan, maaari kang bumaba at labanan si Lao Su ng mag-isa. Nakita ng leader ng Blood Wolf Bandit Group ang isang sikat na lalaki na naging asul na usok. Ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit, gusto niyang punitin si Chen Lei, at umungol ng galit. Tumigil ka, mahigit 1,000 tao ang nasa ilalim mo, mag-isa lang ako. Bababa ako at hahamunin kita, sa tingin mo ba kasing sakit ng utak mo? Tumayo si Chen Lei sa hangin at malamig na tumikim. Ang salamin ng araw sa kanyang kamay ay patuloy na naglalabas ng maliwanag na sinag, na pinatay ang mga sikat na bandido ng lobo ng dugo. Wow, akala ko ito ay magiging imposible para sa atin. Minamaliit mo ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo, at ang halaga ng pagmamaliit sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay kamatayan, hindi lamang ang iyong sariling kamatayan, kundi para sa iyo. Maging ang iyong siyam na tribo, pamilya, kamag-anak at kaibigan ay mamamatay lahat. Panipi. Tumingin ang pinuno ng dugong lobo kay Chen Lei at binyantaan si Chen Lei ng masama. Sa tingin mo ba takot na takot si Xiao Yi? Kaya lang, walang pakialam si Chen Lei sa banta ng Blood Wolf Commander. Itinago niya ang Sun Mirror sa kanyang mga kamay, sunod-sunod. Sa isang kisap mata, mayroong higit sa 100 sinag ng sikat ng araw, na nagdadala ng higit sa 100 dugong bandido ng lobo. Nagiging fly ash. Ang pinuno ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay tumingin kay Chen Lei, na sobrang mayabang sa hangin. Nabasag ang kanyang bakal ng ngipin. Isang higanting pulang dugo na pana ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos, gumuhit siya ng 2 malalaking arko na may haba. Ang bakal na palaso ay higit sa 1 talampakan ang haba, at ang 3 panig na palaso ay may nakaukit na 6 na malalim na bahid ng dugo. Ay off mo ako, huminga ng malalim ang leader ng Blood Wolf Bandit Group, at gumuhit ng isang kulay dugong higanteng busog na parang kabilugan ng buwan. Ang enerhiya sa katawan ay ibinuhos sa bakal na palaso, at ang bakal na palaso ay agad na natatakpan ng isang layer ng light mist ng dugo. Sa kasalukuyan, sigaw ng leader ng Blood Wolf Bandit Group at biglang nabitawan ang bowstring. Ang malaking bakal na arrow na ito, na may dalang na magaan at mabigat na layunin ng pagpatay, ay bumaril patungo kay Chen Lei na parang kidlat. Kabanata 137. Ang bakal na arrow na ito, na may kinang, ay kasing bilis ng kidlat. Ang mas nakakagulat ay sa kalagitnaan ng hangin, ang katawan ng bakal na arrow na ito ay nag-apoy ng nagngangalit na apoy ng dugo sa hangin. Tulad ng isang maapoy na ahas, dumating siya malapit sa Chen Lei sa isang iglap, sinunog ang mga bughaw na ulap sa kawalan, at pagkatapos ay marahas na inatake ang katawan ng barko. Inutusan ng lobo ng dugo ang arrow na ito, pangunahin upang sirain ang lumilipad na kayamanan sa paanan ni Chen Lei. Hanggat ang lumilipad na kayamanan na ito ay nawasak, ang kasalukuyang paglilinang ni Chen Lei ay ginagamit bilang isang halimbawa. Imposibleng lumipad sa himpapawid sa lahat. At sa ilalim ng utos ng mga lobo ng dugo, mayroong 1,000 piling lobo ng dugo. Naniniwala ang Blood Wolf leader na kahit ang isang wazang na dumating sa ikatlo o ika-4 na antas ng masamang kaharian ay itatambak lamang sa kamatayan sa ilalim ng grupo ng lobo. Bahagi. Kaya, hanggat ang kayamanan sa paanan ni Chen Lei ay nawasak, si Chen Lei ay dapat na isang dead end. Natural na nakita ni Chen Lei ang layunin ng leader ng bandidong lobo ng dugo. Natural na hindi niya hahayaang makamit ng lobo ng dugo ang layunin ng pag-uutos.
Ang ginintuang liwanag ay kumislap sa kanyang kamay, at ang ginintuang liwanag ay nasa kanyang kamay, at ang tunay na diwa sa kanyang katawan ay puro pagpasok sa gintong cudgel. Ang gintong liwanag ay bumaril sa paligid, isang malaking gintong cudgel na may haba na 30 o 40 talampakan, nagmamadaling lumabas sa ginintuang cudgel, at humarap sa bakal na palaso na nagniningas sa apoy ng dugo. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang ginintuang ilaw at ang dugong apoy na bakal na arrow ay nagbanggaan ng husto. Ang malaking bakal na arrow na nag-aapoy ng dugo ay agad na nadurog sa hindi mabilang na mga fragment, at ang mga grupo ng apoy ng dugo ay lumutang sa hangin. At bumagsak, at ang malaking gintong liwanag na iyon ay naging gintong ulan sa buong kalangitan at naglaho sa hangin. Lumambot ang mukha ng Blood Wolf Commander, mas seryoso ang ekspresyon nito. Ang binata sa kanyang harapan ay may pambihirang kayamanan sa kanyang katawan, at ang mga kayamanan na lumilipad sa kanyang paanan ay hindi pangkaraniwang sa unang tingin. Ang kakaibang eskarlata na salamin na nagdulot ng malaking pagkalugi sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay pambihira din. Sinong mag-aakala na ang binatang ito ay may napakalakas na gintong cudgel? Talagang imposible para sa isang ordinaryong pamilya na magkaroon ng gayong mapagbigay na alagad. Kahit na ang mga tunay na dakilang hari, natatakot ako na ang mga elite na disipulo lamang ang may ganoong karangyang kagamitan. Sino ang kamahalan? Ipakita mo ang iyong pagkakakilanlan. Maaaring may relasyon ang aking Blood Wolf Bandit Group sa pamilya sa likod mo, at malulutas ang mga hinaing sa pagitan ng isa't isa. Kung hindi mo sinasadyang masaktan, mahihirapan kang tretuhin ako. Panipi. Ibinaba ng pinuno ng Blood Wolf Bandit Group ang kulay dugo na higanting busog sa kanyang kamay at malakas na sinabi. Sa sandaling ito, ang pinuno ng grupong ito ng Blood Wolf Bandit, nang makita ang marangyang kagamitan ni Chen Lei, ay hindi nang ahas na tumayo ng mataas gaya ng dati, sumisigaw na pumatay. Dahil si Chen Lero ay talagang nanggaling sa isang puwersa na hindi nila ma-provoke, hanggat hindi sila hinarap ni Chen Lei, hindi siya handang habulin siya. Kung tutuusin, talagang na-provoke nito ang ilang makapangyarihang higanti ng pamilya. Para sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo, hindi rin ito magandang bagay. Ngayon alam ko na, natakot ako, oo, hindi mo na kailangan magtanong. Kung ako ay mula sa aking pinagmulan, natatakot ako na wala kang lakas ng loob na lumaban. Guro, gusto ko lang makitang hindi ka kaaya-aya sa paningin ko ngayon. Gusto kitang sirain, patayin mo na lang, hindi na kailangang makipagkaibigan, walang kwenta. Panipi. Direktang tinanggihan ni Chen Lei ang intensyon ng Blood Wolf Bandit na makipagpayapaan. Para sa grupong ito ng hindi makataong mga bandidong lobo sa dugo, maaari lamang silang pumatay at pumatay. Tingnan ang mga inosenteng kaluluwa na namatay sa ilalim ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Ang buhay na ito ay nahulog sa isang pool ng dugo. Tingnan ang umiiyak na mapuputing buhok na matatanda, ang mga inosenteng bata, at ang mga baguhang binatilyo. Kung hindi siya nakilala ng mga taong ito, gaano sila kalungkot? Mula rito, naisip ni Chen Lei ang kaunos-lunos na sitwasyon ni Chen Jezuang na nakita niya sa oras na iyon, isang serye ng mga panulat, isang serye ng mga trahedya sa pagdanak ng dugo, upang si Chen Lei ay hindi magkaroon ng kahit katiting na pagmamahal sa mga bandidong lobo ng dugo, imposibleng makipagkasundo sa kanya, hanggat nakilala siya, ito ay isang malupit na pagpatay. Nagalit din ang Blood Wolf leader sa sinabi ni Chen Lei, at sumigaw siya, mukhang mahihirapan talaga ang iyong kamahalan sa mga bandido kong Blood Wolf, kaya huwag mo kaming sisihin sa pagiging magalang, mga kapatid, give me kill. Panipi. Pagkatapos magsalita, muling binuksan ng Blood Wolf leader ang kanyang busog at bumaril ng arrow, at isa pang dugong pulang arrow light ang umatake kay Chen Lei sa bilis ng kidlat. Ang isa pang miyembro ng Blood Wolf Bandit Group ay humawak ng isang Blood Light crossbow at binaril si Chen Lei ng marahas. Maraming pagulan ng palaso, na may malalim na sipol, ang sumugod patungo sa langit at sa kalangitan. Karaniwang umaatake. Ang kaliwang kamay ni Chen Lei ay may makapangyarihang salamin sa araw. Ang kanyang kanang kamay ay may gintong cudgel. Ang kaliwa ay umatake at ang kanan ay dumpensa. Isang serye ng matingkad na puting liwanag na sinag ng walang awa na sumabog patungo sa mga bandido ng dugo ng lobo. Anumang bagay na natamaan ng puting liwanag, gaano man kalakas ang kanilang pagtatanim,
ang mga bandidong ito ay agad na magiging mga butil ng asul na usok. Ang gininto ang cudgel sa kanyang kanang kamay, sumasayaw na parang hangin, ay haarang sa mga paparating na pana ng pana, bukas. Ang Celadon Flying Cloud Boat ay minamaneho ni Chen Lei, tumataas ng pataas, at sa wakas ay umaaligid sa taas na humigit kumulang 1 kilometro. Ang distansyang ito ang pinakamalayo na kayang lakbayin ng Sun Mirror. Kung ang distansya ay mas malayo, ang kapangyarihan ng Sun Mirror ay lubos na hihina, at imposibleng mapinsala ang kaaway. Sa makatuwid, itinuro niya ang lumilipad na bangka sa 1,000 metro sa itaas ng kalangitan. Sa ganitong kalayuan, ang kapangyarihan ng mga matalas na arrow ng dugo ng pangkat ng Blood Wolf Bandit sa lupa ay nabawasan din ng malaki, at ang banta kay Chen Lei ay halos zero. Ang mga bandidong lobo ng dugo sa ibaba ay walang anumang banta kay Chen Lei, ngunit madaling mapatay ni Chen Lei ang mga bandidong lobo ng dugo na ito. Masasabing napakalaki ng dagok sa moral ng bandidong dugong lobo. Bagamat mabangis at malupit ang mga bandidong Blood Wolf na ito, hindi nila maiwasang matakot sa sandaling ito, at nakaramdam pa ng desperasyon. Leader, hindi ubra kung magpapatuloy ito. Kailangan mong mag-isip ng paraan para matigil ang kaguluhan. Sabi ng isang Blood Wolf troop leader sa harap ng Blood Wolf commander, medyo kinakabahan. Kung magpapatuloy ito, ang buong hukbo ng lobo ng dugo ay malamang naganap na mapapawi ni Chen Lei. Ang pinuno ng bandidong lobo ng dugo ay hindi nababalisa, ang kanyang mga mata ay malamig at malamig, ngunit ang kanyang boses ay hindi maitago ang galit sa kanyang puso, at sinabi, hindi nagmamadali, kapag siya ay sawi. Biglang tumayo ang pinuno ng mga bandidong lobo ng dugo at sumigaw, halika. Sa sandaling ito, sa gitna ng malayong mga ulap, 10 maliliit na pulang tuldok ng dugo ang lumitaw sa harap ng pinuno ng lobo ng dugo. Ang 10 pulang dugo na tuldok ay napakabilis, at lumitaw sa harap ng lahat mula sa gilid ng langit sa halos ilang paghinga. Ang 10 pulang tuldok ng dugo na ito ay lumitaw sa unahan, at malinaw na nakikita ng lahat na ang 10 pulang tuldok na ito ay talagang 10 malalaking lobo ng dugo na may dobleng tadyang at pakpak, pulang dugo sa buong katawan, at kakilakilabot na mukha. Sa 10 malalaking dugong lobo na ito na may mga pakpak at tadyang, bawat isa ay nakaupo ang isang makapangyarihang kabalyero na nababalutan ng sandata ng dugo at may hawak na malaking sibat ng dugo. Ang katawan ng Blood Wolf Knight na ito ay mahigpit na nakadikit sa Blood Wolf na may malakas at malapad na lubad. Ang bawat Blood Wolf Knight ay nagpapalabas ng walang katapusang masamang enerhiya, na bumubuo ng isang tendensya sa pagkubkob. Sa isang kisap mata, napapaligiran ni Chen Lei at ng Feiyun Boat na natatakpan ng Celadon sa kanyang paanan. Kabanata 137. Ang bakal na arrow na ito, na may kinang, ay kasing bilis ng kidlat. Ang mas nakakagulat ay sa kalagitnaan ng hangin, ang katawan ng bakal na arrow na ito ay nag-apoy ng nagngangalit na apoy ng dugo sa hangin. Tulad ng isang maapoy na ahas, dumating siya malapit sa Chen Lei sa isang iglap, sinunog ang mga bughaw na ulap sa kawalan, at pagkatapos ay marahas na inatake ang katawan ng barko. Inutusan ng lobo ng dugo ang arrow na ito, pangunahin upang sirain ang lumilipad na kayamanan sa paanan ni Chen Lei. Hanggat ang lumilipad na kayamanan na ito ay nawasak, ang kasalukuyang paglilinang ni Chen Lei ay ginagamit bilang isang halimbawa. Imposibleng lumipad sa himpapawid sa lahat. At sa ilalim ng utos ng mga lobo ng dugo, mayroong 1,000 piling lobo ng dugo. Naniniwala ang Blood Wolf leader na kahit ang isang wazang na dumating sa ikatlo o ika-4 na antas ng masamang kaharian ay itatambak lamang sa kamatayan sa ilalim ng grupo ng lobo. Bahagi. Kaya, hanggat ang kayamanan sa paanan ni Chen Lei ay nawasak, si Chen Lei ay dapat na isang dead end. Natural na nakita ni Chen Lei ang layunin ng lider ng bandidong lobo ng dugo. Natural na hindi niya hahayaang makamit ng lobo ng dugo ang layunin ng pag-uutos. Ang gininto ang liwanag ay kumislap sa kanyang kamay, at ang gininto ang liwanag ay nasa kanyang kamay, at ang tunay na diwa sa kanyang katawan ay puro pagpasok sa gintong cudgel. Ang gintong liwanag ay bumaril sa paligid, isang malaking gintong cudgel na may haba na 30 o 40 talampakan, nagmamadaling lumabas sa gininto ang cudgel, at humarap sa bakal na palaso na nagniningas sa apoy ng dugo. Boom!
Sa isang malakas na ingay, ang gininto ang ilaw at ang dugong apoy na bakal na arrow ay nagbanggaan ng husto. Ang malaking bakal na arrow na nag-aapoy ng dugo ay agad na nadurog sa hindi mabilang na mga fragment, at ang mga grupo ng apoy ng dugo ay lumutang sa hangin. At bumagsak, at ang malaking gintong liwanag na iyon ay naging gintong ulan sa buong kalangitan at naglaho sa hangin. Lumambot ang mukha ng Bloodwolf Commander, mas seryoso ang ekspresyon nito. Ang binata sa kanyang harapan ay may pambihirang kayamanan sa kanyang katawan, at ang mga kayamanan na lumilipad sa kanyang paanan ay hindi pangkaraniwang sa unang tingin. Ang kakaibang eskarlata na salamin na nagdulot ng malaking pagkalugi sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay pambihira din. Sinong mag-aakala na ang binatang ito ay may napakalakas na gintong cudgel? Talagang imposible para sa isang ordinaryong pamilya na magkaroon ng gayong mapagbigay na alagad. Kahit na ang mga tunay na dakilang hari, natatakot ako na ang mga elite na disipulo lamang ang may ganoong karangyang kagamitan. Sino ang kamahalan? Ipakita mo ang iyong pagkakakilanlan. Maaaring may relasyon ang aking Bloodwolf Bandit Group sa pamilya sa likod mo, at malulutas ang mga hinaing sa pagitan ng isa't isa. Kung hindi mo sinasadyang masaktan, mahihirapan kang tretuhin ako. Panipi. Ibinaba ng pinuno ng Bloodwolf Bandit Group ang kulay dugo na higanting busog sa kanyang kamay at malakas na sinabi. Sa sandaling ito, ang pinuno ng grupong ito ng Bloodwolf Bandit, nang makita ang marangyang kagamitan ni Chen Lei, ay hindi nang ahas na tumayo ng mataas gaya ng dati, sumisigaw na pumatay. Dahil si Chen Lero ay talagang nanggaling sa isang puwersa na hindi nila ma-provoke, hanggat hindi sila hinarap ni Chen Lei, hindi siya handang habulin siya. Kung tutuusin, talagang na-provoke nito ang ilang makapangyarihang higanti ng pamilya. Para sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo, hindi rin ito magandang bagay. Ngayon alam ko na, natakot ako, oo, hindi mo na kailangan magtanong. Kung ako ay mula sa aking pinagmulan, natatakot ako na wala kang lakas ng loob na lumaban. Guro, gusto ko lang makitang hindi ka kaaya-aya sa paningin ko ngayon, gusto kitang sirain patayin mo na lang, hindi na kailangang makipagkaibigan, walang kwenta. Panipi. Direktang tinanggihan ni Chen Lei ang intensyon ng Bloodwolf Bandit na makipagpayapaan. Para sa grupong ito ng hindi makataong mga bandidong lobo sa dugo, maaari lamang silang pumatay at pumatay. Tingnan ang mga inosenteng kaluluwa na namatay sa ilalim ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Ang buhay na ito ay nahulog sa isang pool ng dugo. Tingnan ang umiiyak na mapuputing buhok na matatanda, ang mga inosenteng bata, at ang mga baguhang binatilyo. Kung hindi siya nakilala ng mga taong ito, gaano sila kalungkot? Mula rito, naisip ni Chen Lei ang kaunos-lunos na sitwasyon ni Chen Jiezuang na nakita niya sa oras na iyon, isang serye ng mga panulat, isang serye ng mga trahedya sa pagdanak ng dugo, upang si Chen Lei ay hindi magkaroon ng kahit katiting na pagmamahal sa mga bandidong lobo ng dugo, imposibleng makipagkasundo sa kanya, hanggat nakilala siya, ito ay isang malupit na pagpatay. Nagalit din ang Bloodwolf leader sa sinabi ni Chen Lei, at sumigaw siya, mukhang mahihirapan talaga ang iyong kamahalan sa mga bandido kung Bloodwolf, kaya huwag mo kaming sisihin sa pagiging magalang, mga kapatid, give me kill. Panipi. Pagkatapos magsalita, muling binuksan ng Bloodwolf leader ang kanyang busog at bumaril ng arrow, at isa pang dugong pulang arrow light ang umatake kay Chen Lei sa bilis ng kidlat. Ang isa pang miyembro ng Bloodwolf Bandit Group ay humawak ng isang Bloodlight crossbow at binaril si Chen Lei ng marahas. Maraming pagulan ng palaso, na may malalim na sipol, ang sumugod patungo sa langit at sa kalangitan. Karaniwang umaatake. Ang kaliwang kamay ni Chen Lei ay may makapangyarihang salamin sa araw, ang kanyang kanang kamay ay may gintong cudgel, ang kaliwa ay umatake at ang kanan ay dumpensa, isang serye ng matingkad na puting liwanag na sinag ng walang awa na sumabog patungo sa mga bandido ng dugo ng lobo. Anumang bagay na natamaan ng puting liwanag, gaano man kalakas ang kanilang pagtatanim, ang mga bandidong ito ay agad na magiging mga butil ng asul na usok. Ang gininto ang cudgel sa kanyang kanang kamay, sumasayaw na parang hangin, ay haarang sa mga paparating na pana ng pana, bukas. Ang Celadon Flying Cloud Boat ay minamaneho ni Chen Lei, tumataas ng pataas, at sa wakas ay umaaligid sa taas na humigit kumulang 1 kilometro.
Ang distansyang ito ang pinakamalayo na kayang lakbayin ng Sun Mirror. Kung ang distansya ay mas malayo, ang kapangyarihan ng Sun Mirror ay lubos na hihina, at imposibleng mapinsala ang kaaway. Sa makatuwid, itinuro niya ang lumilipad na bangka sa 1,000 metro sa itaas ng kalangitan. Sa ganitong kalayuan, ang kapangyarihan ng mga matalas na arrow ng dugo ng pangkat ng Blood Wolf Bandit sa lupa ay nabawasan din ng malaki, at ang banta kay Chenlei ay halos zero. Ang mga bandidong lobo ng dugo sa ibaba ay walang anumang banta kay Chenlei, ngunit madaling mapatay ni Chenlei ang mga bandidong lobo ng dugo na ito. Masasabing napakalaki ng dagok sa moral ng bandidong dugong lobo. Bagamat mabangis at malupit ang mga bandidong Blood Wolf na ito, hindi nila maiwasang matakot sa sandaling ito, at nakaramdam pa ng desperasyon. Leader, hindi ubra kung magpapatuloy ito. Kailangan mong mag-isip ng paraan para matigil ang kaguluhan. Sabi ng isang Blood Wolf troop leader sa harap ng Blood Wolf commander, medyo kinakabahan. Kung magpapatuloy ito, ang buong hukbo ng lobo ng dugo ay malamang naganap na mapapawi ni Chenlei. Ang pinuno ng bandidong lobo ng dugo ay hindi nababalisa, ang kanyang mga mata ay malamig at malamig, ngunit ang kanyang boses ay hindi maitago ang galit sa kanyang puso, at sinabi, hindi nagmamadali, kapag siya ay sawi. Biglang tumayo ang pinuno ng mga bandidong lobo ng dugo at sumigaw, halika. Sa sandaling ito, sa gitna ng malayong mga ulap, 10 maliliit na pulang tuldok ng dugo ang lumitaw sa harap ng pinuno ng lobo ng dugo. Ang 10 pulang dugo na tuldok ay napakabilis, at lumitaw sa harap ng lahat mula sa gilid ng langit sa halos ilang paghinga. Ang 10 pulang tuldok ng dugo na ito ay lumitaw sa unahan, at malinaw na nakikita ng lahat na ang 10 pulang tuldok na ito ay talagang 10 malalaking lobo ng dugo na may dobleng tadyang at pakpak, pulang dugo sa buong katawan, at kakilakilabot na mukha. Sa 10 malalaking dugong lobo na ito na may mga pakpak at tadyang, bawat isa ay nakaupo ang isang makapangyarihang kabalyero na nababalutan ng sandata ng dugo at may hawak na malaking sibat ng dugo. Ang katawan ng Blood Wolf Knight na ito ay mahigpit na nakadikit sa Blood Wolf na may malakas at malapad na lubad. Ang bawat Blood Wolf Knight ay nagpapalabas ng walang katapusang masamang enerhiya, na bumubuo ng isang tendensya sa pagkubkob. Sa isang kisap mata, napapaligiran ni Chenlei at ng Feiyun Boat na natatakpan ng Celadon sa kanyang paanan. Kabanata 138. 10 lumilipad na lobo, nakaayos at walang tahi, ang dumaan sa mga ulap at pinalibutan si Chenlei sa gitna sa isang kisap mata. Sa itaas ng mga lumilipad na lobo, ang mga lumilipad na lobo na kabalyero ay nakaupo ng tuwid, lahat ay naglabas ng makapal, makapangyarihan at nakakatakot na hininga. Ang 10 kabalyero na ito ay tiyak na elite ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Walang paraan para pumatay. Ang mayamang dugo sa kanilang mga katawan ay halos kailangang ay condensed sa substance. Gaano karaming mga tao ang kailangang patayin upang magkaroon ng gayong mayamang dugong chi? 10 tao at 10 pares ng mga mata, wala man lang emosyon ng tao, malamig at tahimik, at walang siglang tingnan si Chenlei. Sa sandaling matapos ang pagkubkob, 10 tao ang gumawa ng isang aksyon ng sabay-sabay, na ang mga sibat na kulay dugo sa kanilang mga kamay ay bahagyang nakataas, at ang mga dulo ng sibat ay umindayog sa napakahina at maliit na amplitude sa mataas na bilis, tulad ng matangkad, ulo ng mga makamandag na ahas, naghahanap ng kanilang biktima sa isang suntok. Ang isa sa mga Blood Wolf Knight ay sumigaw sa mahinang boses, na gumagawa ng tunog na parang 2 piraso ng bakal na nagkikiskisan ng mabangis, matalas na may paos na tunog, at napakatay nga. Kasunod ng salitang, patayin. Ito, 10 lumilipad na Wolf Knight, sabay-sabay, dumurog sa lumilipad na lobo sa ilalim ng pandya, naging dugong ilaw, at sumugod patungo kay Chenlei. 10 sinag ng dugo ang nag-intertwine sa hangin, tulad ng isang malaking bulaklak ng dugo na namumulaklak, at ang gitna ng stamen ng bulaklak ng dugo ay kung nasaan si Chenlei. Naramdaman ni Chenlei ang isang malaking krisis sa isang iglap. Ang kanyang hininga ay mahigpit na ikinandado ng 10 dugong wizard ng lobo. Gustuhin man niyang magtago ay hindi niya maiwasan ang nakamamatay na suntok na ito. Sa sandaling ito, si Chenlei ay hindi nang ahas na magpigil kahit kaunti, at ang gininto ang cudgel sa kanyang kamay ay biglang kumaway, na ginamit ang kanyang pisikal na lakas sa sukdulan.
Ang kanyang pisikal na lakas ay ngayon ay 10 milyong kattais, at maaari siyang gumamit ng mga kayamanan tulad ng mga ginintoang stick upang makagawa ng mga kritikal na epekto. Iyon ay isang paputok na puwersa ng 20 milyong kattais. Ang lakas ng pagsabog ay parang bundok, nadurog din si Will ni Chen Lei. Halos magkasabay ang 10 malalakas na ingay. Ang gintong cudgel sa kamay ni Chen Lei ay tinangay ang 10 higanting sibat na walang lakas na tumutusok sa kanya. Naramdaman na lang ni Chen Lei na nanginginig ang mga braso niya, halos hindi niya mahawakan ang ginto, tungkod. At ang 10 Blood Wolf Knight ay nakaramdam ng hindi komportable. Ang lahat ay inatake ng 20 milyong kattais ng kapangyarihan ni Chen Lei, kahit na ang kanilang paglilinang ay umabot sa ika-9 na antas ng Ningyuan Realm, at nakipagtulungan sila sa kanila. Ang mga pulang lumilipad na lobo ay dumanas pa rin ng matinding pagkalugi. Ang 10 Blood Wolf Knight na ito, ang cultivation ay mayroon ding serye ng pinagsamang pag-atake, na maaaring mag-stack ng kanilang sariling lakas na layer sa pamamagitan ng layer, at kasabay nito, kapag nakatagpo ng mga pag-atake, maaari rin nilang mabulok ang attack power layer ng kalaban. Ganito lang, 10 sa kanila ang nakahawak sa tungkod ni Chen Lei nang hindi namamatay. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ang stick ni Chen Lei, ang bawat Blood Wolf Knight ay palaging gumagawa ng parehong aksyon, iyon ay spurting blood. Ang 10 tao ay halos pare-pareho, bumubulwak ng isang malaking subaw ng dugo, na umaagos mula sa maskara, mukhang kakilakilabot. Kaya lang, ang 10 taong ito ay parang walang kahit katiting na emosyon ng tao. Hindi nila alam kung ano ang takot, hindi nila alam kung ano ang masakit, at hindi nila alam kung ano ang withdrawal. Bagamat ang 10 tao ay pinilit na pabolaykan ni Chen Lei ng sabay-sabay, halos sabay-sabay silang samukan ng isang subaw ng dugo, 10 tao ang muling nagtaas ng mga sibat sa kanilang mga kamay. Si Chen Lei mula sa sentral na pamahalaan, pagkatapos, nang walang sabi-sabi, ay naglunsad ng isa pang sprint. Sa pagkakataong ito, sa itaas ng mga sibat na nasa kamay ng 10 tao, mayroong isang layer ng asterisk na ilaw, na naglalabas ng isang matalim na aura, at sa parehong oras, mula sa lahat ng direksyon, ay lamalas patungo kay Chen Lei. 10 tao ang gumamit ng pinagsamang diskarte sa pag-atake upang mapataas ang kanilang lakas sa pag-atake. Direktang hinati ng nagwawala na hangin ang mabatong bundok sa ibaba, tuwid at makinis, nang hindi nahuhulog. Biglang momentum, kapag pinutol ng Death Blade ang leeg ni Chen Lei, mapuputol siya. Galit na sigaw ni Chen Lei, gamit ang Golden Mi bilang espada sa kanyang kamay, at agad na tumawid sa 10 gintong ilaw at anino, at hinampas ang 10 chi ng kapangyarihan na parang blade ng buwan, biglang napuno ang gintong liwanag, at ang lumipad ang ambon ng dugo. Kasabay nito, 10 nakakatakot na kulog ang tila tumunog sa kalangitan, at ang tunog ng kulog ay gamulong, na ikinagulat ng kaluluwa. Sa sandaling ito, sa wakas ay nilinang ni Chen Lei, ang pinakamahusay na pamamaraan sa kanyang nakaraang buhay, ang Lien Sword Art. Kaya lang, hindi siya gumamit ng espada sa oras na ito, ngunit pinalitan ang espada ng isang mace, na gumawa ng nakakatakot na tunog ng kulog. 10 tunog ng kulog ang tumagos sa tainga ng 10 kabalyero, at bahagyang nanginig ang 10 kabalyero, at agad na nawala ang ningning ng kanilang mga mata. Lien Sword Art, kung saan ang nakakatakot na tunog ng kulog ay sinasabayan ng swordsmanship, na nakakasilaw sa mga tao. Para naman sa 10 Thunder Notes, ginawa ni Chen Lei ang kanyang makakaya ng walang awa. Ang 10 tala ng kulog ay walang anumang pantasya, lahat ay pumasok sa tainga ng 10 kabalyero na ito, at ang mga isipan ng 10 kabalyero ay agad na naalis. Ngayon na, sa isang iglap ay tumalon si Chen Lei mula sa Celadon Flying Cloud Boat, ang kanyang bilis ay parang kuryente, at ang kanyang mga hakbang sa kidlat ay sumabog sa sukdulan. Ang buong tao ay parang isang multo, at lumingon siya sa 10 kabalyero sa isang iglap, na may hawak na gintong cudgel sa kanyang kamay, ayon sa pagkakabanggit, ay nagwawalis ng mga tala sa mga ulo ng nangungunang 10 kabalyero. Tulad ng 10 malalaking pakwan na dinudurog, ang mga ulo ng 10 kabalyerong ito ay tinamaan ng gintong cudgel at naging isang masa ng laman sa isang iglap, na may hindi mabilang na pula at puting shot ng baluti sa kanilang mga ulo. 10 tao ang nahulog sa dugong lobo ng sabay-sabay,
at 10 dugong lobo na kabalyero ang namatay. At tinapakan ni Chenlei ang huling pulang lobo na lumilipad, tulad ng isang magaan na usok, at muling bumalik sa bangkang ulap na lumilipad ng Celadon. Cough! Ang pinuno ng lobo ng dugo na nanunood ng labanan mula sa ibaba, ay sumugod sa upuan ng sedan at bumulwak sa lugar. Duguan ang pinuno ng dugong lobo sa sandaling iyon. Ang nangungunang 10 Bloodwolf Knight ay ang mga piling tao ng mga piling tao. Ang bawat pagsasanay ay nangangailangan ng maraming pagsisikap at mapagkukunan, at sa parehong oras, ito ay tumatagal ng hindi mabilang na oras upang gawin itong lumago sa hindi mabilang na mga pagpatay. Ang buong grupo ng Bloodwolf Bandit ay mayroon lamang 100 Bloodwolf Knight. Sa pagkakataong ito, ipinadala siya ng Hari ng Lobo upang magsagawa ng isang gawain at espesyal na inilaan sa kanya ang 10 dugong lobo na kabalyero. Gayunpaman, 10 Bloodwolf Knight ang pinatay ng isang binata bago sila gumawa ng anumang kontribusyon. Dahil dito, hindi nagalit ang commander ng Lobo ng Dugo, at walang paraan upang magtapat sa Hari ng Lobo. Sa oras na ito, inipit ni Chenlei ang isang yuan-yuan dan sa pasukan nito. Itong round of fighting ngayon lang ay malaki ang gastos niya. Sa oras na ito, ang totoong yuan sa kanyang katawan ay naubos na. Sa paglunok ng yuan-yuan pill, ang sigla ni Chenlei sa wakas ay nakabawi ng humigit kumulang 70%. Ito na ang pinakamahusay na yuan-yuan pill. Ang totoong chi sa kanyang katawan ay naka-recover ng 70%. Tumingin si Chenlei sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo sa ibaba at buong pusong muling pinatay si Yi. Patayin! Sa pagkakataong ito, hindi umaasa si Chenlei sa malakas na salamin ng araw upang umatake mula sa malayo, ngunit ibinaba ang altitude ng Phaeon ship. Nang may 100 metro mula sa lupa, siya ay tumalon pababa tulad ng isang tigre sa isang kawan ng mga tupa, pumatay. Hoy! Itinuro ni Chenlei bilang isang espada, binuksan ang Heaven-splitting sword art, at tumangay ng isang matalim at matalas na sword light na may kapal ng isang daliri, at agad na pinutol ang ilang bandido sa kanyang harapan, at ang kanyang dugo ay damaloy na puno ng chi. Kabanata 139. Hindi mabilang na mga tao ang sumigaw at nahulog sa mga pool ng dugo, nagpupumiglas sa sakit. Gayunpaman, si Chenlei ay napakalamig at pumikit sa paghihirap ng mga taong ito. Ang grupo ng mga bandidong lobo ng dugo ay nagtanggal ng kanilang pagkatao. Gaano man kalungkot ang wakas, hindi magkakaroon ng kahit katiting na awa o pakikiramay si Chenlei sa kanyang puso, ngunit masaya lamang siya. Patayin mo ako. Ang pinuno ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay humantong sa isang galit na aura na pumapailan lang sa langit, nakamamatay na aura sa kanyang mga mata, tulad ng isang matalim na espada, nakatitig kay Chenlei. Kung ang kanyang mga mata ay maaaring pumatay ng mga tao, natatakot ako na ang kanyang mga mata lamang ang maputol si Chenlei sa laman. Patayin! Isang grupo ng mga bandido ang nag-awit ng kanilang mga kutsilyong pangdigma at tumakbo patungo kay Chenlei, sinaksak ang kutsilyo ni Chenlei, at sinubukang i-chop si Chenlei upang maging mashed meat. Malamig na bamantong hininga si Chenlei, itinuro na parang espada, at winalis muli ang langit-cutting sword, winalis ang isang liwanag ng espada na mahigit 10 metro ang haba. Ang liwanag ng espada ay maulap, parang arko na pamaypay, ngunit ang lahat ng mga tulisan na natangay ng liwanag ng espada, tulad ng pagputol ng trigo, ay sunod-sunod na nahulog sa lupa, at ang mga espada at baluti sa kanilang mga kamay ay naputol lahat sa kalahati, at ang mga hiwa ay kasing kinis ng salamin. Sa kabilang banda, iwinagayway ni Chenlei ang ginintoang patpat, at 10,000 ginintoang ilaw ang sumabog mula sa ginintoang patpat, na naging isang malaking ilaw ng multo, mabilis na lumabas sa katawan ng patpat, at malakas na hinampas ito. Ang haligi ng langit ay gumuho, at 12-12 ng mga tulisan ang direktang nadurog sa laman. Nag-iisa si Chenlei at sumugod sa grupo ng bandido. Kung ang isang grupo ng mga tigre ay pumasok sa kawan, ang dugo ay dadaloy sa mga ilog, at ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako. Hindi ako naniniwala na maaari mong patayin ang lahat ng aking mga tauhan, bigyan ako ng utos, ibigay silang lahat sa akin, at ibigay sila sa akin. Ang pinuno ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo, na nakasakay sa isang matangkad, may kaliskis na kabayo, ay nakita ang galit sa gitna ng karamihan,
ang matapang at walang talo na si Chenlei ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Ang mga bandido ng Blood Wolf Bandit Group ay pawang mga ngumunguya ng dugo, malupit at mabangis na mga amo. Kahit na anihin ni Chenlei ang kanilang buhay tulad ng trigo, wala sa kanila ang otres. Nasa likod ang susunod na grupo. Isang grupo ng masasamang mukha ang sumugod muli ng desperadong pasulong. Sa harap ng mga taong ito, walang intensyon si Chenlei na maging maawin. Hinarang niya ang Heavenly Sword Art sa kanyang kaliwang kamay at ang Golden Light War Stick sa kanyang kanang kamay. Humph! Sa dami ng tao, biglang nanlambot ang mga binti ni Chenlei at nagsuray-suray. Hindi na mamalayan, naubos na naman ang sigla ng kanyang katawan. Ang Heaven Slashing Sword Art sa kanyang kaliwang kamay ay hindi na makapagpapalabas ng Sword Light. Tulad ng para sa gintong cudgel sa kanyang kanang kamay, ang parehong mahinang liwanag, hindi na ang dating banal na kapangyarihan. Hindi na niya kaya, naubos na ang tunay na essence, mga kapatid, magsikap ka pa, at malapit na kayong magbangkan hanggang kamatayan. Ang isang malayong lugar ay nagmamasid sa sitwasyon, ang pinuno ng lobo ng dugo na hindi lumahok sa labanan ay nakita ito, sumigaw, at naglabas ng isang utos. Nang marinig ang utos ng Blood Wolf Leader, isa-isang natuwa ang mga bandido na parang binugbog ang dugo ng manok. Ang mga pag-atake ay dumami sa isang iglap, at hindi mabilang na mga espada, ilaw at anino ang nahulog patungo kay Chenlei. Ikanaway ni Chenlei ang gininto ang cudgel sa kanyang kamay, na bumubuo ng airtight ring sa itaas ng kanyang ulo, at sunod-sunod na ibinagsak ang mga sandata na pinutol. Ang hindi mabilang na mga sandata ay agad na nabasag ng gintong cudgel, at ang lumilipad na espada ay nahulog sa karamihan ng mga bandido, na pumatay ng higit sa 100 mga bandido. Kuya, kakaiba ang lalaking ito. Hindi mo siya matatalo, take this opportunity, go first. Sa tabi ng leader ng Blood Wolf, isang maliit na boss-level bandit ang tumingin kay Chenlei, na napapalibutan ng mga tao, na may bakas ng takot sa kanyang tono. Ang batang ito ay hindi tao, ngunit isang halimaw. Mayroong higit sa 1,000 sinanay na elite, malakas at makapangyarihan, at ngayon ay nakapatay siya ng wala pang 200 katao. Gayun din, kahit na ang enerhiya ni Chenlei Yuan ay naubos na ngayon, siya ay masigla at masigla pa rin sa karamihan, bumubukas at sumasara ng patayo at paalang, at hindi pa rin siya napapagod. Maging ang munting amo na pumatay ng mga taong tulad ng impyerno ay may matinding takot para kay Chenlei. Para naman sa pinuno ng Blood Wolf, mas mahirap tingnan ang kanyang mukha. Ang dahilan kung bakit siya naging pinuno ng mga lobo ng dugo ay umasa sa grupong ito ng mga elite. Ngayon ay halos mapugutan na ng ulo ang mga tauhan ni Chenlei, kahit bumalik siya, ano pa ba? Ang kanyang katayuan ay tiyak na mahuhulog sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo, na mas masahol pa kaysa dati, at ang mayroon siya ngayon ay ganoon din. Ang lahat ay magiging usok at usok. Hindi ko iiwan ng ganun-ganun lang. Hindi mahalaga kung sino ka, kailangan mong bayaran ang presyo sa dugo. Dapat bumalik ka ngayon. Mangyaring umupo kasama ang mga matatanda ng lungsod upang sumagip. Hahawakan ko dito, panipi. Hindi sinunod ng pinuno ng dugong lobo ang payo ng munting amo. Kinasusuklaman niya si Chenlei. Ngayon ay pagod na si Chenlei Yuan. Bagamat matapang pa rin siya, naubos ang kanyang lakas hanggang sa pinakamababa. Ito ay tiyak na pumatay sa kanya. Pinakamahusay na oras. Gayunpaman, sa kabila nito, ang pinuno ng lobo ng dugo ay hindi pa rin sigurado sa pagpatay kay Chenlei, ngunit inutusan ang kanyang maliit na amo na bumalik upang iligtas. Oo, Commander, babalik ang mga nasasakupan sa lalong madaling panahon. Ang maliit na pinuno ng lobo ng dugo ay binasag ang kanyang mga balakang at nagmamadaling umalis, at bumalik upang magdala ng mga sundalong tagapagligtas. Sa sandaling ito, ang mga bandidong lobo ng dugo na nakapaligid kay Chenlei sa wakas ay nakonsensya. Ang binata sa harap niya ay ang reinkarnasyon ng pumapatay na Diyos, at si Shirluo ay buhay pa. Sa harap ni Chenlei, hindi nila kinaya kahit isang round. Ngayon sila ay puno ng mga bangkay ng mga kaibigan sa ilalim ng kanilang mga paa, ngunit ang kabilang partido ay buhay at malakas pa rin. Halos manhid si Chenlei sa mga oras na ito. Inalog-alog na lang niya ang gininto ang patpat, binasag ang isang tao, pagkatapos ay iwinagayway ang gininto ang patpat,
at binasag ang isa pang tao. Hindi na niya napigilan ang mga sandata na sumalubong sa kanya. Matigas lang at makapangyarihan ang kanyang pisikal na katawan. Ang mga talim ng mga bandidong ito ay mga ordinaryong armas lamang. Ang ilan sa kanila ay maaaring umabot sa antas ng Tier 1 at Tier 2 na mga kayamanan. Hindi maputol. Kaya, kahit na ang damit ni Chen Lei ay pinutol-putol at ang kanyang katawan ay nababalot ng dugo, wala sa dugong ito ang kanya, lahat ng ito ay sa kalaban. Halimaw ito, hindi siya mapapatay, tumakbo ka. Sa huli, wala pang 100 bandido ang natitira sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo, at sa wakas ay gumuho ang kanilang mga isip. Wala silang lakas ng loob na sumulong at mamatay, isa-isang tumalikod at tumakas. Sino ang nagpatakbo sa iyo? Patayin mo ako. Ang pinuno ng lobo ng dugo ay pinangangasiwaan ng labanan, at personal na pinugutan ng ulo ang ilang mga bandido na tumakas, ngunit hindi ito nakatulong. Ang bawat isa sa mga bandidong Blood Wolf na ito ay kinasusuklaman ng kanilang mga magulang sa panganganak ng 2 paa at gustong manatili at iwan ang halimaw na si Chen Lei. Gusto mong tumakas. Nang makita ni Chen Lei ang mga bandidong ito na gustong tumakas, ang kanyang mga kamay ay biglang nagprint, at isang malaking electric python na higit sa 100 talampakan ng haba ay lumitaw mula sa manipis na hangin, na napapalibutan ng walang katapusang mga ilaw ng kuryente, at ang kanyang mga mata ay nagmula sa malamig at walang emosyong liwanag. Ang kanyang mga tatak ng kamay ay sumugod siya at lumipad sa mga bandidong ito na tumakas. Sumigaw ang isang magnanakaw at nasunog hanggang sa abo ng isang malaking electric python na biglang sumulpot. Ang electric python ay sumasikal ng husto. Ito ay isang obra maestra sa Lady Treasure. Kahit na nahirapan si Chen Lei sa ilang mga pinsala, hindi siya magsisikap na gamitin ang lahat ng sigla na nakarecover ng kaunti at gamitin ang Electric Python Madness na ito. Sa call, pinapatay ang lahat ng natitirang daang dugong bandido ng lobo na gustong tumakas sa lahat ng direksyon, na walang naiwan. Kabanata 140. Ang pinuno ng pangkat ng Blood Wolf Bandit ay nakaupo sa isang kaliskis na kabayo, hindi pinapansin ang pagpatay ni Chen Lei sa kanyang mga kalaban, ngunit ang kanyang momentum ay patuloy na tumaas. Nang tipunin ng pinuno ng bandidong lobo ng dugo ang kanyang lakas sa pinakamataas na punto, siya ay sumigaw, umungol, at ang kabayo at tao ay nagkaisa. Ang sibat sa kanyang kamay ay nagpasiklab ng isang layer ng dugo, na sinamahan ng isang masamang espiritu, at hinampis niya si Chen Lei. Ang isang maliit na 3 palapag na gusali sa aking harapan ay hindi napigilan matapos ang pag-atake na pinamunuan ng mga bandidong lobo ng dugo, at ang gusali ay gumuho. Ang kaliskis na kabayo sa kanyang katawan ay mabilis na natapakan ng makapal na plasma sa lupa, nagwiwisik ng mga bulaklak ng dugo sa lupa, tulad ng isang itim na ulap na nagmamadali patungo kay Chen Lei. Ang sibat sa kamay ng lider ng bandidong lobo ng dugo ay patuloy na nanginginig, na gumagawa ng tunog ng paghiging. Ito ay parang multo, at sa isang kisap mata, ang 8 kulay dugong anino ng sibat ay naging 8 direksyon at tinusok si Chen Lei sa 8 direksyon. Itinaas ni Chen Lei ang ginintoang liwanag na salamin sa kanyang kamay at nagdala ng makikinang na gintong liwanag na banda. Sa 8 mga anino ng sibat, tumpak niyang natagpuan ang sibat ng dugo na may nakamamatay na suntok, at tinamaan ang sibat ng isang tunog. Sa itaas ng talim, isang mahinang tunog ng paglusob sa hangin ang tumunog, at ang pinuno ng bandidong lobo ng dugo ay nakaramdam lamang ng isang malakas na pag-atake, at ang sibat sa kanyang kamay ay umindayog ng mataas. Kung hindi niya ginamit ang buong lakas niya sa panahong ito, hahawakan niya ng mahigpit ang hawakan ng sibat. Sa suntok lang nito ay maalis na niya ang sandata sa kanyang kamay. Dadada, sa napakalaking puwersang ito, hindi nakayanan ng squama sa ilalim ng kanyang balakang ang napakalaking puwersa, at gumawa siya ng 8 magkakasunod na hakbang upang patatagin ang kanyang figure. Nagpakita ng pagkagulat ang pinuno ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Kapag direkta kayong nakikipaglaro sa isa't isa, malalaman mo kung gaano katikot ang binata sa harap mo. Ngayon, pagkatapos ng sunod-sunod na matitinding laban, binawasan ng binatang ito ang kanyang sigla, pisikal na lakas, at espiritu sa pinakamababang punto. Gayunpaman, nagtataglay pa rin siya ng napakalaking lakas. Sa isang suntok lang, madadala na niya ito sa 4-8 steps back. Kung nasa kasagsagan niya ang binatang ito, gaano kaya siya kalupit?
Lalong natakot ang pinuno ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo habang iniisip ito. Umasa siya sa buong takbo ng kaliskis na kabayo sa ilalim ng kanyang balakang, at ang pagkakaisa ng tao at kabayo, kaya't siya ay nagtataglay ng matinding kabagsikan. Alam ng leader ng Blood Wolf Bandit na kahit ang gate ng lungsod na gawa sa bakal, kung ito ay tuluyang mabutas, ay agad na babagsak. Gayunpaman, nag-iisang pumalit si Chen Lei at napailing siya pabalik. Ang gayong kapangyarihan ay hindi na tao. Dapat mong patayin ang batang ito dito, kung hindi, ito ay isang malaking kapahamakan sa hinaharap. Lihim na nagpasya ang pinuno ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo na mag-iniksyon ng enerhiya sa sibat na may kulay dugo na nasa kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan, at ang bandidong lobo ng dugo na siya mismo ang nagpalapot ay ibinuhos din sa sibat na kulay dugo. Ang kulay dugo na sibat sa mga kamay ng pinuno ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay biglang naging duguan, at nagkaroon ng mas maitim at mas makapal na shachi, na parang mga sinulid, na nakabalot sa kulay dugo na sibat. Ang pinuno ng isang pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay maaaring maging pinuno ng 1,000 pinuno. Ang kanyang sariling paglilinang ay natural na hindi mahina. Ang kanyang kasalukuyang cultivation ay nasa unang antas na ng kaharian ng demonyo, at pinaikli ang isang nakakainggit na masamang aura. Dapat mong malaman na ang masasamang espiritu ay napakabihirang sa mundong ito. Maraming cultivation days ang nakarating sa masamang estado, ngunit napakaraming martial artist ang may masasamang espiritu. Iilan lamang na malalakas ang may pagkakataon na mapawi ang chi ng gangsya. At sa bundok ng lobo ng dugo, ang punong tanggapan ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo, mayroong isang piitan na naglalabas ng hininga ng masasamang espiritu, na tinatawag na masamang espiritu ng lobo ng dugo ng hari ng lobo ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Kaya lang, ang aura ng masasamang espiritu na ginawa sa underground space na ito ay napakabihirang, at imposible para sa lahat ng nasa Blood Wolf Bandit Group na sumipsip at magpino, tanging ang high-level Blood Wolf Bandit Group na may sapat na kredito at mataas na katayuan. Pagkatapos lamang ay posible na masipsip ang dagwang lobo na masasamang espiritu na ginawa mula sa puwang na pinipino. Ang dugong lobo na masamang espiritu sa Blood Wolf Mountain Crypt na ito ay pula ng dugo. Hanggat ito ay pinagsama, maaari nitong mapataas ng husto ang kanyang lakas, hindi lamang madaragdagan ang lakas ng pag-atake, kundi pati na rin mapabuti ang kanyang pangangatawan at gawin itong mas maliksi. Bukod dito, ang masamang espiritu ng lobo ng dugo na ito ay mayroon ding malakas na epekto. Kung inaatake ng dugo lobo masamang espiritu, ito ay dahan-dahan bawasan ang kalidad ng iba't ibang mga kayamanan. Kung aatakehin nito ang katawan ng tao, maaari nitong gawing pinakamarupok ang mga meridian ng kalaban, ang wakas ay ang napakahirap na aura ng gangsya. Ang masamang espiritu na ngayon ay pinalapot ng pinuno ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay napakapayat at isang suntok lang ang nagagawa. Gayunpaman, sapat na ang lakas ng suntok na ito, dahil ito ang pinakamalakas na suntok na pinangunahan ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Kung hindi mapatay si Chen Lei, hindi na niya muling matatalo si Chen Lei. Ang masamang espiritu ay sumalubong sa eskarlata na talim ng sibat, na naging dahilan upang ang eskarlata na talim ng sibat ay bumaril ng ilang talampakan ng kulay dugo na talim mula sa manipis na hangin. Ito ay napakatalas, kasing bilis ng kidlat, at bumagsak patungo kay Chen Lei. Halika para pumatay. Ngayon, ang katawan ni Chen Lei ay may maraming enerhiya, at ang kanyang pisikal na lakas ay natupok din ng husto. Sa pagharap sa isang malakas na suntok mula sa pinuno ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo, halos walang lakas na lumaban. Pinanood ni Chen Lei ang pagtama ng kidlat mula sa pinuno ng pangkat ng Blood Wolf Bandit. Sa sandali ng buhay at kamatayan, ito rin ay tuluyang nasira. Gamit ang gininto ang liwanag sa kanyang kamay, hindi ko alam kung kailan, tahimik itong nababalot ng lilang kulog, walang humpay na kumakalusko sa isang tunog. Ang ahas ng kuryente ay lumalangoy sa itaas ng gintong cudgel, na humaharang sa mga tao. Umungol si Chen Lei, at biglang ibinaba ang gininto ang patpat sa kanyang kamay, nakaharap sa eskarlata na sibat. Zila, nagkaroon ng tunog ng malakas na agos ng kuryente sa hangin, at nakita ko lamang ang isang makinang na kulay ube na ilaw ng kuryente na parang isang mahabang dragon, na nagmamadaling lumabas sa gininto ang cudgel, na parang kidlat, na tumama sa kulay dugong sibat na nasaksak sa mukha, harap.
Agad na nilubog ng purple electric light ang spear na mabilis na tumutusok, at ang malaking light ay mabilis na nolipol. Pagkatapos, ang spear, na hindi bababa sa pangalawang order na kayamanan, ay nabasag ng lilang electric light at napuno. Sky debris, nakakalat sa buong lugar. Pagkatapos, agresibong sumugod ang isang purple electric light sa Blood Wolf leader at tumama sa dibdib nito. Bang! Ang isang malakas na ingay, tulad ng isang higanting bundok na tumama sa pinuno, ay biglang nagpatamba sa kanya mula sa likod ng kabayo at lumipad, na nahulog ng husto sa isang pool ng dugo. 0-0. Ang komandante ay natatakpan ng mga electric spark sa kanyang katawan, at ang mga buto sa kanyang katawan ay kumaluskos at nabali ng higit sa kalahati ng oras. May hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha, at hindi na siya makatayo pa. Ikaw, itinuro ng commander si Chen Lei, isang salita lang ang sinabi, at nawala ang ningning sa kanyang mga mata at namatay ng malupit. Nag-aalala pa rin si Chen Lei. Lumapit siya sa commander na may hawak na espada, at pinutol ang ulo ng pinuno gamit ang isang kutsilyo. Tapos huminto siya. Matapos putulin ang ulo ng pinunong ito, naramdaman ni Chen Lei na saglit na nanghina ang kanyang katawan, hindi na makatayo, at nahulog sa plasma ng dugo. Sa labanang ito, masasabing naalis na ang huling bakas ng lakas sa kanyang katawan. Para sa huling suntok, ginamit niya ang kidlat magnet na masamang espiritu sa itaas ng dantiya na parang kumulog na pole. Ito ang kanyang huling trump card at lakas. Sa wakas ito ay gumana. Gusto kong sumama, ang huling bagay na nakapagpapaisip sa pinuno ay kung bakit siya, bilang lakas ng kaharian ng Ning Yuan, ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng masasamang espiritu, ngunit ang pinunong ito ay nakatakdang hindi makuha ang sagot na gusto niya, mula sa